Ako ay naglakbay sa mundo ng siansiya ng 800 taon. Noong nakaraang segundo, nandoon ako sa pag-aaral nila Umo na maglakbay sa langit. At sa susunod na segundo, napadpad ako sa bus sa modernong lungsod. Habang naguguluhan ako, na ang langit ay dating blue star. Bigla, sumakit ng husto ang ulo ko. Biglang lumabas lahat ng alaala ko. Guro, hindi ko alam kailan tayo muling magkikita pagkatapos nito. Kapag umakyat ka na sa langit na mundo, iyon ang araw na magkikita tayong mag-ama. Pumunta ka na, tagapangalaga. Hindi pa ako nakapagsalita ng buo. Isinaksak na sa aking dibdib mula sa likod ang espiritual na espada ng antas ng diwata. Paglingon ko, nakita kong tumatakbo ang aking alagad gamit ang pangalis na mahika. Ako'y labis na nagulat. Nais ko sanang habulin. Ngunit dumating ang kalamidad sa oras na iyon. Matatag kong hinarap ang sugatang katawan upang harapin ang kalamidad. Sa huli, natalo ako at nawala ang aking buhay at kaluluwa. Ayaw kong sumuko. 800 taon, buong 800 taon. Ngunit dapat sana'y ako'y naglaho na lang sa hangin. Pagising ko, naupo sa mabilis na bus. Tinitingnan ko ang mga pasahero. Hindi naglalaro ng cellphone, kundi nakahilig lang sa upuan. Ngunit hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nawawala ang aking lakas na nakuha ko sa mahigit 800 taon ng pagtitiis. At pati na rin ang mga malalakas na tulad ni Jin Taozi, Ming Nan at mga matatalinong Fi. Nawawala na silang lahat. Pagkatapos ay tiningnan ko sa salamin ng kotse. At nakita ko ang isang pamilyar ngunit batang mukha. Iyan ay malinaw na ang aking hitsura noong kabataan ko. Bagamat sobrang nagbago ito. Ngunit naranasan ko na ang maraming buhay at kamatayan na mapanganib. Kaya pagkatapos ng maikling gulat, agad din akong nakapagpigil. Bumulong ako ng tahimik ng 4 na salita. Bumangon na binata. Pagkatapos nitong sabihin kahit ako ay nakaramdam na ang wakas ay talagang nakakaaliw. Sa huli, ako ay nasa isang mapanganib na sitwasyon na halos tiyak na kamatayan. Kahit pa may pagbabago, ang pinakamainam na resulta ay magiging isang dispersing celestial, na hindi kailanman magiging katulad ng ngayon. Ngunit para sa akin, bagamat ang mga scatter immortals ay sapat na upang mangibabao sa isang universo, hindi pa rin ito sapat, dahil ang tunay kong nais ay ang katayuan ng tunay na immortal. Pag naisip ko ito, mas lalo akong naintriga. Dahil ang rurok ng pagsasanay, mga mahika at walang katapusang kayamanan. Sa isang kisap mata, lahat ay naging mga ibon. Ngunit agad kong naisip, noong huling buhay ko, napakalakas ng aking mga demonyo sa pagsubok. Sa huli, marahil ito ay dahil sa mga pagsisisi ng kabataan at hindi matibay na pundasyon. Pagkatapos ay naalala ko ang aking ama na si Chu Junpeng, na nagnegosyo upang patunayan ang sarili. Ngunit palaging niloloko. Sa huli, nabigo ang pamumuhunan at napilitang mapunta sa masamang kalagayan. At ang aking ina na si Qin Shuzhen ay mula sa mayamang pamilya. Ngunit buong pusong sinundan ang aking ama. Kalaunan, sa ilalim ng bigat ng utang, siya'y nagkasakit sa kalungkutan. 3 taon ang lumipas, siya'y pumanaw. Tungkol sa aking kapatid na si Chuling. Mas malupit ang kanyang kapalaran. Kaya kahit na ang mga taon ng mundo ay ilang dekada lamang sa aking maikling buhay, hindi ko pa rin ito malimutan. Dahil dito, ang mga alaala ng aking mga mahal sa buhay na itinago ko sa puso ay sa huli naging isang pasanin, na sumabog bilang isang demonyo sa aking puso noong pagsubok. Tumingin ako sa pamilyar na kalsadang nasa labas ng bintana. Kahit na daan-daang taon na ang nakalipas. Ang ruta pa uwi mula sa eskwela. Tulad ng dati, malinaw na naaalala ko pa rin. Habang unti-unting lumalayo ang tanawin sa daan. Yung mga malabo kong lumang alaala. Parang mga piraso ng puzzle. Muling nagkakaroon ng malinaw na anyo. Dahan-dahang huminga ako ng malalim. Di maiwasang mapatingin sa ibaba at magmungkahi. Hindi ko akalain na ang daang ito ay maaari ko pang tahakin muli. Agad kong idinagdag sa isip ko ang mga taong at bagay na aking nalampasan. Ngayon, dahil muling bumalik, dapat itong lahat ay muling tapusin. Walang nakakatakot sa pagkawala ng kaalaman. Kaya ko namang magsimula ulit mula sa simula. At sa pagkakataong ito, mas mapagtitibay ko ang aking pundasyon. Pero bukod sa pag-ehersisyo, mas malinaw sa akin na may mga lumang utang na dapat nang ayusin. Kaya'y umupo ako sa likod ng upuan. At dahan-dahang umiti. Naalala ko ang mga kaaway na iyon. May nagsabi noon na hindi ako karapat-dapat kahit lumuhod at dilaan ang sapatos. Ngayon, sa muling pagkakataon, sana ay maayos pa rin silang lahat. Kaya sa puso ko ay paulit-ulit kong binibigkas. Pamilya Qin. Sariling pamilya. Lixon. Fang Haoran, mas mabuting. Huwag kayong mawawala kahit isa. Patuloy pa rin ang biyahe ng bus. Ngunit walang nakakaalam sa loob ng sasakyan. Isang batang mukhang ordinaryo ay nagkaroon na ng napakalaking pagbabago sa sandaling ito. Makalipas ang 50 minuto, huminto ang sasakyan sa South River Long Distance Bus Station. Habang hawak-hawak ko ang mga malalaking bag, bumaba ako ng sasakyan.
At dahan-dahan akong naglakad patungo sa labasan ng istasyon. Habang ako'y nagmamasid sa paligid, isang batang lalaki na nakasuit ang lumapit at nagtanong sa akin. Paumanhin, ikaw ba si Chumo? Agad kong naalala ang dahilan ng pagdating ko. Dahil lumipat ako dito sa Nanjiang. Kaya tinulungan ng matandang kaibigan ng tatay na si Lin Jiancheng. At si Lin Uncle ay isa sa ilang tunay na kaibigan ng tatay. Sa alaala ko, si Lin Jiancheng ay naging pangalawang vice-gobernador ng distrito ng Dingmao. At noong panahon ng paghihirap ng tatay, muling tumulong siya ng maraming beses. Kahit na sa huli, hindi na nailigtas ni Lin Uncle ang tatay. At dahil dito, naapektuhan pa ang kanyang karera. Ngunit ang utang na loob na ito, hindi ko kailanman nakalimutan. Ngayong pumunta ako sa Nanjiang. Sabi ni Tio Lin na sasamahan niya ako pauwi para kumain. Ngunit masyado siyang abala sa trabaho. Kaya ang kanyang asawa na si Huang Ying ang sumundo sa akin. Ngunit sa totoo lang, hindi maganda ang tingin ni Huang Ying sa pamilya Chu. Kaya nang dumating siya sa istasyon, hindi na siya bumaba sa sasakyan. Pinapunta lang ang driver na si Xiao Ma. Naupo siya sa kotse na Lexus. At mula sa rearview mirror, nakita niya akong may dalang bagahe. Napuno ng hindi kasiyahan ang kanyang puso. At nagreklamo pa na para akong pabigat. Maging si Lin Jiancheng ay kanyang pinagsabihan sa isip. Sa tingin ko, hindi dapat mo akong isama sa bahay. Mas nag-aalala pa nga ako na maapektuhan niya ang anak niyang si Lin Wan. Di nagtagal. Lumapit si Xiao Ma at sabi niya sa akin, halika. Ako na ang magdadala ng mga gamit mo. Ilalagay ko na lang sa likod ng sasakyan, magalang pa rin ang tono niya. Pero agad na nagbitiw si Huang Ying sa harap, malamig na utos. Xiao Ma, halika, magmaneho ka na. Hindi pwedeng tumigil dito ng matagal. Halatang may pagkairita ang tono niya. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang pangungusap. Maliit na kabayo. Maglagay ng plastik sa likod ng trunk, narinig ko iyon. Natural na naintindihan kong ayaw niya sa bagahe ko. Medyo nahihiya ang mukha ni maliit na kabayo. Ngunit hindi rin siya nangahas na salungatin ang amo. Kailangang nakayuko na lang at sundin. Pagkatapos ay nagmadaling bumalik sa upuan ng driver. Samantala, wala akong masyadong sinabi. Ipinasok ko lang ang mga gamit ko sa trunk. At tahimik na umupo sa likod ng sasakyan. Muling tiningnan ako ni Huang Ying mula sa rearview mirror. Nakita niyang simple lang ang suot ko. Lalo lang niyang pinaniwala ang hindi ako karapat-dapat. Sa kanyang mukha ay puro paghamak. Pagkatapos ay mahinang nag-utos siya. Unang kunin si Wanwan at sumagot si Xiao Ma. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa Golden Eagle Mall. Hindi pa kalayuan ang biyahe. Si Huang Ying ang unang nagsalita, Xiao Mo. Maligayang pagdating, ngunit nang marinig ko agad. Alam ko na may sasabihin pa siya. Tunay nga, agad siyang nagsabi. Sinabi ni Tio Lin dati na hayaan kang tumira sa bahay. Sa una, akala ko ayos lang iyon. Pero nang naisip ko, hindi pala ito maginhawa. Nang marinig ko iyon, hindi ako sumagot. Bumaba lang ako ng bintana ng sasakyan at tumingin sa labas. Dahil sa mga palatandaang ito niya, medyo naisip ko na ang kabuuang ibig sabihin. Ipinaliwanag pa niya na ang mga kabataan ay masigla at sinabing hindi sila madalas nasa bahay ni Lin Uncle. Natakot na baka maapektuhan ang pag-aaral ko at ni Lin Wan kapag nasa bahay kami. Pagkatapos ay nagbigay siya ng palusot na masyado akong matipid at si Lin Wan ay mahilig sa mga kilalang tatak. Magkaiba ang mga bilihan. Natatakot siyang hindi ako komportable sa kanila. Inalog niya ang kanyang telepono at nagkunwaring walang magawa. Tingnan mo, kakatapos lang niyang gumastos ng mahigit 4,000. Hindi ko alam kung anong damit ang binili niya. Sa huli, ipinahayag niya ang tunay niyang iniisip. Kaya, gusto kitang tuluyang paupahan ng sarili mong kwarto malapit sa paaralan. Mas makakatulong ito sa pag-aaral mo. Sa panlabas, parang iniisip niya talaga ako. Pero sa totoo lang, ayaw niya lang akong ipapasok sa bahay niya. Ayaw lang sa akin dahil sa aking kahirapan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niyang nakakunot ang aking noo at walang reaksyon. Parang akala niya gusto kong manatili sa bahay niya. Kaya't agad siyang nagdagdag. Oh, tama nga. Baka hindi sapat ang allowance na ibinigay ng tatay mo. Gawin natin ganito. Ate, bibigyan kita ng dagdag na 2 buwan-buwan. Hindi ko na siya pinahintulutang matapos magsalita. Tahimik kong pinutol siya. Alam ko na. Sapat na ang pera ko. Sundin mo na lang ang gusto ni Tita Huang. Sa totoo lang, yung mga sinabi niya kanina, hindi talaga ako nakinig ng mabuti. Kasi sa ngayon, ang tanging iniisip ko ay isang bagay lang. Ito ay ang pag-aaral. Sa tingin ko, matatandaan ko ang kabaitan ni Uncle Lin. Tungkol kay Huang Ying, para sa akin ngayon. Ngunit isa lamang itong maliit na anay. May 9 na antas ang landas ng pagsasanay sa espiritu. Mula sa paghasa ng enerhiya hanggang sa pagharap sa pagsubok. Puno ng hirap bawat hakbang. At ang mga tunay na makakalampas sa pagsubok upang maging immortal ay napakabihira. Noong nakaraang buhay ko, ang aking kapwa-disipulo na si Jin Taozi
ay ginugol ang 8,000 taon bago umabot sa antas ng pagsasanib. Makalipas ang 11,000 taon, saka lamang makakapasok sa estado ng dakilang saserdote. At ang aking yumaong kapatid na si Mingnan ay gumugol ang 21,000 taon sa dakilang saserdote. Si Xianfei naman ay gumugol ang 22,000 taon. Makikita kung gaano kahaba ang pagsasanay. Tanging ako, si Chumo, ay nakamit ito sa loob lamang ng 800 taon. Tinaguri ang dakilang banal na tagapagtanggol. Kalahati na lang ang layo ko para maging tunay na immortal. At dahil dito, ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang maaaring nagnanasa sa aking talento at mga mahiwagang kagamitan. At biglang umatake nang ako'y nasa panganib sa pagdaan sa pagsubo. Ngunit ngayon ay masyadong maaga pa para sisihin sila. Dahil sa ngayon, hindi pa ako umaabot kahit sa pundasyon ng pagtatayo. Huwag nang pag-usapan ang mahayana at ang paglipad sa pagsubo. Nang maisip ko ito, ako ay lalo pang nagising. Noong nakaraang buhay, masyado akong mabilis na nag-aral. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan kong dahan-dahang patatagin ang aking pundasyon. Una, naramdaman ko ang espiritual na enerhiya sa paligid. Pagkatapos ay nagpasya ako. Tunay ngang manipis ang espiritu ng mundo. Kaya nga bihira dito ang tunay na mga nag-ensayo ng espiritu. Ngunit kahit ganun, may kumpiyansa pa rin akong maabot ang pundasyon. Ang kondisyon lang ay, kailangang mabilis na makahanap ng lugar na mas makapal ang espiritu. Bukod pa rito, kailangan ko ring pumili muli ng tamang paraan ng pagsasanay. Kaya mabilis kong binuksan sa isip ko ang napakaraming naipong mga aral mula sa mga nakaraang buhay. Matapos kong paulit-ulit na ikumpara sa libu-libong mga prinsipyo ng puso. Sa huli, pinili ko ang 2 aklat, ang Yangshan Qiangkunju at Yuyuxuan Yinjing. Pagdating ko sa pamilya Lin, narinig ko agad na may nagrereklamo sa akin na parang mura lang ang gamit ko, pero sino ang mag-aakala na ang espiritu ng Xuanwu Lake ay nakuha ko ng buo mag-isa. Hindi pa ako bumaba. Si Lin Wan ay may malamig na mukha at isinara ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay lumipat siya sa tabi ng pasahero at sinabi, "Nanay, umupo ka sa likod. Ayaw kong umupo kasama ang mga estranghero." Nang marinig ito, si Huang Ying ay agad na nagkunot ng noo at sinabihan siyang huwag magbiro. Siyang anak ni Uncle Chu. Ngunit pinagsabihan niya ito. Sa huli ay tumayo pa rin siya at nagbigay ng upuan. Agad-agad, muling nagtanong si Lin Wan kung aling Tio Chu, yung madalas humingi ng tulong sa tatay ko. Hindi pa siya tapos magsalita, nang biglang pinigilan siya ni Huang Ying. Nakatayo ako sa sasakyan habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-ina. Kahit na ang mga salitang iyon ay masakit, ngunit hindi ako nagbago ng anyo. Tahimik lang akong tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Walang kahit anong tugon. Pagkatapos ay muling umandar ang sasakyan. Parang naisip ni Huang Ying na sobra na ang ginawa niya. Kaya't siya mismo ang nagsalita, maliit na tahimik. Ito ang Xuanwu Lake. Nandoon ang bahay. Sinundan ko ang kanyang daliri at tumingin sa Xuanwu Lake. Ang dati ay malamig na tingin ay nagkaroon ng pagbabago. Dahil sa buong daan, dito lamang ang espiritu ang pinakamalakas. Malinaw ito sa aking puso. Ang lawa ay likas na nakakapag-ipon ng espiritu. At ang 1,000 taong likas na lawa na ito ay hindi man malaki. Ngunit sa huli, nagtipon pa rin ang kaunting espiritu. Nang maisip ko ito, hindi ko maiwasang humingi ng tulong. Kaya pala sa nakaraang buhay ko, nakatira ako sa lugar na may pinakamalakas na espiritu sa buong lungsod. Ngunit noon, wala akong kaalam-alam. Dito, biglang lumingon si Lin Wan, na may nakakunot na noo at sinabi, "Nanay, pinatira mo siya dito. Mahal ang presyo ng bahay sa Xuanmu Community." Sabi ng kaklase ko, ang mga villa sa Leon Mountain ay higit sa 2 milyon. Ngumiti si Huang Ying nang marinig iyon. Sabi niya, medyo mahal talaga. Pero maganda ang paligid. Malapit sa paaralan. Sakto para kay Xiao mo na tumira. Kailangan mong mag-aral ng maayos. Nakikinig siya habang pinapayuhan ako na mag-aral sa kolehiyo. Ngunit wala akong nararamdamang kahit anong emosyon sa loob ko. Sa totoo lang, yung mga tinatawag na sinaunang tao. Kahit ilan sa kanila ay kilala ko pa nga. Napakahirap ng mga araling ito para ako'y maging interesado. Pero hindi tumigil si Lin Wan. Sa halip, tinitingnan niya ang labas ng bintana at nagsasabi na maganda ang tanawin dito. Sabi ng kaklase ko, ang villa sa Lion Rock. Hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Tumingin si Huang Ying sa Lion Rock. Medyo naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Kahit ang tulad ng tatay mo, huwag nang mangarap. Yung mga nakatira doon, hindi natin kayang isipin. Pagkatapos marinig ito, muli niyang tiningnan ang Lion Rock. Puno ng pagnanais ang aking mga mata, ngunit isinulat ko lamang ang lugar na iyon. Hindi nakatuon ang isip ko sa mga makamundong kapangyarihan. Pagdating sa Xuanwu Lake, nagmaneho pa ang sasakyan ng mahigit 10 minuto. Sa wakas ay huminto sa Q Mountain District, sa Jingrui Community, at sumunod ako sa mag-inang Huang Ying. Pumasok kami sa tahanan ng Lin. Ngunit pagdating sa harap ng pinto, ang aking kapanatagan ay bahagyang nawala matapos ang 800 taon.
Muli na namang akong nakatayo sa pamilyar na lugar na ito. Pagpasok ko, nakita ko agad na may nakaupo sa study room. Isang lalaking nasa katanghali ang tatag na nasa 40, nakasuot ng salamin. Nakatayo ng tuwid ang postura. Abala sa pagtutok sa mga dokumentong nasa mesa. Matapos ang 800 taon, muli kong nakita si Lin Jiancheng. Sa wakas, nakaramdam ako ng kaunting init sa puso, sa kabila ng lahat, noong panahon na nasa panganib ang pamilya Chu. Hindi marami ang handang tumulong. Nasa sariling mundo pa rin ako. Malapit nang lumapit si Lin Jiancheng. Hinigpitan niya ang kamay ko at sabi, "Xiao mo. Siguradong pagod na pagod ka na, pero yung pagmamalasakit niya ay tunay mula sa puso." Tumingin ako kay Lin Jiancheng. At sagot ko ng kalmado, "Tio Lin. Hindi ako pagod," at nang marinig niya iyon, agad siyang umiti at tinawag ako upang umupo. Pagkatapos nyon, bumalik siya at tinulak si Huang Ying. "Wan, nakatayo ka pa dyan, anong ginagawa mo?" Tulungan si Xiao mo ilagay ang mga gamit sa loob, kaya ang mag-ina ay napilitan na lang na magmukhang seryoso at kunin ang mga bag. Pagkatapos, si Lin Jiancheng ay muling humawak sa akin at maingat na pinagmamasdan. Ngumingiti at nagsabing mas matangkad ka na uli. Tunay na mas kahawig mo na ang tatay mo, ang pagmamahal na ito ay hindi lang basta pakitang tao, mas malalim pa. Naiintindihan ko ng malinaw. Si Lin Jiancheng ay talagang nagmamalasakit sa akin mula simula hanggang wakas at dahil dito. Ang matagal nang nawalang malasakit, ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Matapos makipag-usap ng kaunti, bigla akong tumingin sa kanya at nagtanong, "Tio Lin, mas mabuti na ba ang sakit ng iyong likod?" Pagkasabi ko nito, biglang napatigil si Lin Jiancheng. Una niyang nagulat. Pagkatapos ay tumango at mumiti, "Itong si Lao Chu. Bakit mo kailangang sabihin ito sa bata? Maliit na sakit lang. Walang malaking problema," at nagpatuloy sa pag-inom ng tubig. Habang tinitigan ko ang kanyang likod habang siya ay lumilingon para magbuhos ng tubig. Ang tingin ko ay dumaan sa kanyang likod kahit na siya ay patuloy na nagmamadali sa paglakad. Ngunit agad kong napansin ang dating sakit na iyon. Nang malaman ko ito noong nakaraang buhay ko. Nang siya ay ipinatapon sa probinsya, lumala ang kanyang lumang sakit. Tuwing maulan, hindi niya matiis ang sakit. May plano na ako sa puso ko. Ngayon na ako ay muling nabuhay. Hindi ko na maaaring manahimik lamang kaya lihim kong tinala. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, gagawa ako ng isang gamot para kay Lin Jiancheng. Matapos kaming mag-usap ng sandali, biglang lumapit si Huang Ying at nagsalita, "Lao Lin, hindi ba't gusto mong tumira si Xiao mo sa bahay dati? Pero mas gusto pa rin ni Xiao mo na tumira sa labas para makapag-focus sa pag-aaral." Nang marinig ni Lin Jiancheng, halatang nagulat siya. Agad siyang tumingin sa akin at nagtatanong kay Xiao mo, "Ito ba ang sariling nais mo?" Malinaw na napansin niyang may mali sa sitwasyon. Kahit na hindi ito ang aking desisyon. Pero ayoko nang magpaliwanag. Kaya simpleng umiti lang ako, "Uncle Lin. Talagang ganito ang nasa isip ko." Masyadong payak ang sagot ko. Kaya na-shock si Huang Ying, hindi siguro inasahan na magagawa kong tanggapin ang bagay na ito na parang totoo. Sa sandaling iyon, kahit na siya ay nakaramdam ng ilusyon, parang hindi isang 16 na taong gulang na binata ang nakaupo dito, kundi isang taong hindi nagpapakita ng emosyon, may karanasan na. Ngunit masyadong alam ni Lin Jiancheng si Huang Ying. Kaya't nagdududa pa rin siya at nagtatanong kung may nagsabi sa iyo ng kahit ano. "Walang anuman. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa akin." Umiti ako ng bahagya sa nakita ko. Pagkatapos ay kalmadong sinabi kay Tio Lin, "Sobra kang nag-aalala. Ito ang sarili kong desisyon. Talagang ipapagawa ko kay Tita Huang na maghanap ng bahay." Kagaya ng pagkakatapos kong magsalita, agad na sumagot si Huang Ying, sinabi niya, "Xiao mo. Huwag mo nang isipin na ako ay estranghero. Tutulungan ka ni Tita, sakto lang may bakanting bahay ang kaibigan ko sa Xuanmu Community." Nang marinig ito dito, naniwala si Lin Jiancheng. Pagkatapos ay tumango at nagsabi, "Sige. Iginagalang ng tito mo ang desisyon mo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Pumasok sa isang prestihiyosong unibersidad." Sasagot ako ng, "Tito Lin. Pero hindi ko talaga binibigyang halaga ang pag-aaral ko, pero itong ayos ngayon ay swak na swak sa pangangailangan ko sa pag-ensayo." Pagkatapos kumain ng hapunan, si Huang Ying ang mismong nagmamaneho para ihatid ako sa Xuanmu Community. Dinala ko ang mga gamit ko isa-isa papasok sa bahay. Ngunit nakatayo lang siya sa tabi, medyo nakatitig. Sa buong maghapon, parang hindi niya ako lubos na maintindihan, hindi niya mawari kung ako ay tapat at simple. O kaya ay masyadong malalim ang iniisip. Kaya palaging komplikado ang tingin ko. Dahil kahit paano niya subukan, ang mukha ko ay laging kalmado at payapa, tanging kapag nakikipag-usap ako kay Lin Jiancheng. Doon lang ako totoong umiti ng bahagya. Tungkol naman sa kanya at kay Lin Wan. Sa paningin ko, hindi nila kailangan ng panlilinlang. At hindi ko rin kailangang tiisin sila, ang pakikitungo ko sa kanila. Simula-simula ay puro pagwawalang bahala lamang. Sa wakas, sa nakaraang buhay ko, ako ay isang banal na tagapagturo.
Kayang buksan ang mga bundok at hatiin ang dagat. Isang daliri lang ang kayang wasakin ang mga bituin at sirain ang buwan, kahit na ngayon ay nagsisimula muli. Ngunit ang aking pananaw ay iba na. Gumugol ako ng kalahating araw upang ayusin ng maayos ang bahay, hanggang sa oras na ito ay talagang nakumpirma ko na dito sa hinaharap ay magiging pansamantalang tahanan ko sa Nanjiang. Matapos kumain ng hapunan sa gabi, nag-iisa akong dumating sa tabi ng Xuan Wu Lake habang humahaplos ang hangin sa aking mukha. Ang mga weeping willow ay dahan-dahang sumasayaw. Ang pulang ulap ay bumabalot sa kalangitan. Maraming matatanda ang naglalakad at naglalaro ng chess sa tabi ng lawa, habang tinitingnan ang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan. Hindi ko maiwasang magbulong na matapos umalis sa mundo. Nakatuon ako sa pagsasanay, ngunit nakalimutan kong huminto at tingnan ang tanawin sa daan. Dahanay ako sa tabi ng lawa habang naglalakad, hanggang sa nakakita ako ng isang walang tao na upuan. Doon ako huminto at umupo. Sinimulan kong maingat na damhin ang daloy ng espiritikong enerhiya sa paligid. Mabilis kong nakumpirma na ang espiritikong enerhiya dito ay mas makapal ng ilang beses kaysa sa paligid. Kaya't nagpasya akong mag-ensayo dito upang maagang makapasok sa estado ng Huangsu. Nang maisip ko ito, nagpatuloy akong magplano. Kapag nakapasok ako sa Xuansu na antas, makatutulong ako kay Tiolin at sa kanyang pamilya na gumawa ng mga mababang antas na elixir para palakasin ang katawan. Malaking tulong ito. Malinaw ito sa aking isipan. Ang yugto ng Qi refining ay nahahati sa Xuansu, Ningxai at Dongqian na mga antas. At ang unang yugto ng Xuansu, maaaring maramdaman ang espiritual na lakas sa loob ng katawan. Nagsisimula ang pagpapalakas ng enerhiya at pagpapalusog ng katawan. Pagkatapos nito, ang antas na pagkatibay ay nagpapalakas ng espiritual na lakas mula sa kawalan patungo sa katotohanan. Tungkol naman sa antas ng kuweba ng langit, ito ay ang pagbubukas ng Purple Mansion Cave sa loob ng katawan, bilang paghahanda para sa pagbuo ng pilak na itlog sa hinaharap. Ngunit kung talagang gagawa ng pilak na itlog, mayroon pang problema ngayon dahil manipis ang espiritu ng mundo. Ang mga halamang gamot na nabubuo ay karaniwang mababa ang kalidad. Hindi madaling makumpleto ang mga sangkap. Kaya inilista ko sa isip ang mga kailangang gamot: 5 layang ng ginseng, 180 taong shuu, 100 taong fuling, ligaw na lingsi, at ang cordyceps mula sa nako. Para sa akin, mga mababang uri lang ang mga ito. Pero sa mundo ng mga tao, bihira at mahirap hanapin, kaya hindi lang pera ang kailangan. At kahit mayaman ka, hindi mo ito mabibili ng buo. Naisip ko na maaring mahirapan ako sa mga ganitong maliliit na bagay. Hindi ko maiwasang umiling at magpatawa sa sarili, hindi ko akalain. Darating ang araw na mag-aalala ako sa mga karaniwang halamang gamot na ito. Ngunit mabilis akong nagtipo ng aking isip. Bumulong ako, ayos lang. Unahin ang pag-angat ng antas, saka na ang iba. Tungkol sa mga susunod na bagay, palagi kang makakaisip ng paraan. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata sa liwanag ng lawa. Ganap na nalulubog sa estado ng pagninilay, habang sa kabilang banda, may isa pang grupo ng tao na nag-ehersisyo sa tabing lawa. Kahit nakapikit ako, ramdam ko na may isang dalagang may mataas na ponytail na nakaupo sa meditative pose sa tabi ng lawa. May isang lalaking may puting buhok sa gilid na nakatayo sa tabi niya. Bukod dito, may 4 na lalaki sa likod nila na nakatayo sa 7 o 8 metro. Na nakabihis ng sibil, ang mga templo ng kanilang mga ulo ay bahagyang namumula, at ang kanilang paghinga ay mahinahon, na malinaw na iba sa karaniwang tao. Ang dalaga ay nakaupo ng nakaluhod sa ibabaw ng felt, at sinisikap na mag-concentrate sa Xuan Wu Lake, ngunit ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot, na tila hindi niya mahanap ang tamang estado. Mabilis na, napansin ng kalagitnaang edad na lalaki ang kakaiba, at nagtanong kay Tongtong, "Ano bang nangyayari sa'yo ngayon?" May halong pag-aalala ang tono niya. Dumilat ang dalaga, at sabi na walang magawa, "Tatay, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maramdaman ang tunay na enerhiya ng langit at lupa buong araw ngayon. Talagang kakaiba." Nakislot ang noo ni Shen Jiangqi nang marinig ito. Agad siyang nagtanong, "Hindi mo ba ito nararamdaman dati? Baka sobra kang napagod sa pag-ensayo nitong mga nakaraang araw." Ngunit agad na umiling si Shen Bingtong at ipinaliwanag na hindi iyon ang dahilan. Ang pakiramdam ng tunay na enerhiya ay hindi tulad ng pag-ensayo ng mga suntok at sipa. Hindi ito nakakapagod. Pero bigla ko lang itong hindi na nararamdaman. Bagaman ako ay nag-ensayo, dama ko rin ang pagbabago roon. At si Shen Jiangqi ay halatang mas nag-aalala ngayon. Dahil ang talento ng kanyang anak na babae ay kakaiba sa pamilya Shen. Pagkatapos ng lahat, si Shen Bingtong ay nakaramdam ng tunay na enerhiya ng kalikasan sa edad na 11. Noong mga panahong iyon, siya ay naging usap-usapan sa buong pamilya Shen at siya rin ang tanging tao sa 3 henerasyon ng pamilya. Natulad ng matandang Ginoo. Dahil dito, mataas ang inaasahan ng buong pamilya Shen sa kanya. Kaya kahit gaano kabisi si Shen Jiangqi, lagi niyang nilalagyan ng oras na samahan siya sa gilid ng lawa para magpraktis.
Ngunit habang naguguluhan ang ama at anak, biglang nagkaroon ng alon sa ibabaw ng lawa ng Xuanmu kahit walang hangin. Dumating ang mga paikot-ikot na alon mula sa malayo. Diretso papunta sa aking kinaroroonan. Nakita ni Shen Bingtong ito at bigla siyang namulat ng malaki ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin ako sa alon. At sa wakas nakita ko ang sarili kong nakaupo ng nakaluhod sa bangko. Sa totoo lang, ang tinatawag niyang tunay na enerhiya. Para sa akin ay hindi higit sa espiritual na enerhiya lamang. At ang aking sinasanay na Yang Shen Qiangkun Technique at Yuyuxuanin Realm ay napakalakas at napakalalim. Habang pinapatakbo ko ang aking pagsasanay, ang buong paligid ng Xuanwu Lake ay parang hinihila ng isang napakalaking whirlpool ng espiritual na enerhiya. Halos lahat ay nagtipo ng labis sa aking katawan. Dahil dito, si Shen Bingtong na dati ay nakakaramdam ng kaunting tunay na enerhiya ng langit at lupa. Ngayon ay hindi na makuha sa aking paligid. Wala nang kahit kaunting makuha. Pagkalipas ng 2 oras, dahan-dahan kong inilabas ang maruming hangin. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at inunat ang aking mga kalamnan. Narinig ko ang malalakas na tunog mula sa aking katawan. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. May hinala na ako na ang espiritu ng Xuanwu Lake ay mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Sa loob lamang ng 2 oras, nakaabot na ako sa antas ng Xuanzu. Nang tumayo ako, sinadyang sumulyap sa likod ko at sa katunayan. Napansin ko na may isang tao na patuloy na nagmamasid sa akin mula sa likuran. Hindi siya umalis. Tunay ngang may 5 o 6 na tao sa malapit na madalas tumingin sa akin. At mahina silang nag-uusap tungkol sa isang bagay nang makita ko ito. Nagsimulang magkaroon ng pagdududa sa aking puso. Dahil napansin ko na, ang dalagang iyon ay may espiritual na lakas na umiikot sa loob niya, ngunit kakaunti at mababaw ang kanyang mga daloy ng enerhiya. Hindi ito maituturing na isang kumpletong sistema ng pagsasanay. Hindi ko maiwasang mag-isip. Kung sakaling sa buhay na ito, hindi ko akalain na makikita ko ang isang lokal na nag-aaral ng espiritual dito sa mundo. Ngunit nang mag-isip ako, agad ko itong pinabulaanan. Sa paraan ng kanyang pagsasanay, mukhang hindi siya makakalampas sa yugto ng pagbuo ng enerhiya sa buong buhay niya. Huwag nang pag-usapan ang pagbuo ng pundasyon. Kaya't hindi siya tunay na nag-aaral ng espiritual. Pagkatapos, naisip ko ito ng malinaw. Marahil ito ay uri lamang ng sinaunang sining ng pakikipaglaban ng China. Na paraan ng pagsasanay tulad ng panloob na lakas, daan ng lakas, o kapangyarihan, na sa esensya ay mababaw na espiritual na lakas lamang. Noong nakaraang buhay ko, pagkatapos kong iwan ang Earth, doon ko sinimulan ang landas ng pagsasanay sa espiritu. Kaya kakaunti lang ang alam ko tungkol sa sining ng pakikipaglaban sa Earth, at ngayon na nakita ko ito ng personal. Medyo nagulat din ako, ngunit mabilis din akong nakabuo ng konklusyon. Kahit pa ang sinaunang sining ng pakikipaglaban sa Earth ay makalikha ng espiritual na lakas. Ngunit kumpara sa tunay na tradisyon ng pagsasanay ng espiritu, malaki pa rin ang agwat. 2 oras lang ang aking pinagpraktisan. Ngunit nakapasok na ako sa antas ng Xuanzu. At basta't nakatuon ang isip, kahit bala ng baril ay kayang iwasan. Ang suntok naman ay kayang pumatay agad. At malinaw sa akin, kahit na ang dalagang iyon ay nag-ehersisyo rin ng martial arts. Ngunit napakalayo ng antas niya mula sa akin. Ang ganitong agwat ay hindi basta-basta mapupunan ng oras lang. Pagkatapos ay hindi ko maiwasang tumingin sa malalim ng landas ng pagsasanay. Sa isip ko ay naisip ko kung hanggang saan kaya ang lalim ng martial arts kapag naabot ang sukdulan. Gaano kaya ito kalakas sa huli? Habang iniisip ko, lalo itong naging kawili-wili. Pagkatapos ay tumayo ako. Muling tumingin pababa sa harapang Xuanwu Lake. Pagkatapos ay hindi na nagtagal. Lumiko at diretsyo nang umalis dito. Kinabukasan ng umaga, nakita akong muli ni Shen Bingtong. At pagdating ng tanghali at gabi, nakita pa rin niya akong nananatili sa lugar na iyon, patuloy na nagsasanay. Hindi lang iyon. Pareho ang 3 at 4 na araw. Basta't nandyan si Shen Bingtong para mag-ensayo. Halos sa bawat pagkakataon, makikita niya akong nandyan sa tabi ng Xuanwu Lake. Bagaman pagkatapos ay wala nang nangyaring kakaiba sa lawa. Ngunit nakakagulat. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi na niya naramdaman ang presensya ng tunay na ki ng langit at lupa. Hanggang sa 5 araw at 6 na araw. Dahil abala ako sa pag-aasikaso ng paglilipat ng paaralan, kaya hindi ako nakapag-ensayo. Kaya si Shen Bingtong ay sa wakas ay muling naramdaman ang tunay na enerhiya ng kalangitan at lupa. Ngunit pagdating ng 7 araw ng tanghali, nang wala akong magawa ay muling pumunta ako para mag-ensayo. At nang makita niya ako sa unang pagkakataon, bigla siyang nawala ng kontrol sa sarili. Hindi ko alam. Napaulit-ulit lang akong nag-ensayo ng ilang beses. Ngunit napasama ang loob ng henyo ng pamilyang Shen, si Shen Bingtong. Halos mabaliw sa paghihirap, habang siya ay nag-aalala dahil hindi niya maramdaman ang tunay na enerhiya. At nahihirapang makatulog. Ngunit sabay naman na natutuwa kapag bumabalik ang kanyang lakas. Ang kanyang damdamin ay pabago-bago. Sa umaga ng 8 araw,
Nakita niya muli ang aking anyo. Tila hindi pa rin niya maramdaman ang tunay na enerhiya. Kaya sa wakas, hindi na siya nakatiis. Diretsong lumapit sa akin. Nang makarating siya sa harap ko, na may galit na tinig, sinabi niya. Sabi ko sa kanya, pwede ba huwag ka nang magmeditasyon dito? Halata na matagal na niyang pinipigil ang galit na ito. Dahan-dahang akong nagmulat ng mata. Pagkatapos ay bahagyang tiningnan siya at tanong, may problema ka ba, iho? Habang siya ay emosyonal na galit, pero ako ay nananatiling kalmado at relaxed. Para siyang gustong makipag-away sa akin ng diretsyo. Pero nang makita niyang kalmado ako, yung galit niya ay parang nawala, parang bumagsak sa bulak. Agad niyang hinigpitan ang panga at sigaw sa akin, ikaw. Agad siyang sumigaw sa akin habang nakakagat ng kanyang ngipin, ikaw, umalis ka at mag-ensayo sa ibang lugar. Umuwi ka at mag-ensayo sa ibang lugar, umalis ka at mag-ensayo sa ibang lugar. Umuwi ka at mag-ensayo sa ibang lugar. Maliwanag na ang galit na ito ay halos hindi na niya makayanan. Nagkunot ako ng noo. Pagkatapos ay tahimik kong tinanong kung bakit ako aalis. Ang suan hulaki ay sa inyo. Isang tanong lang at agad siyang napahinto. Sabi niya, hindi ito galing sa bahay namin. Pero agad siyang nagalit at nagdagdag, pero kapag nakita kita, hindi ako masaya. Malinaw na naiinis na siya sa akin. Kaya patuloy kong sinabi sa kanya, kung hindi ka masaya sa akin, dapat umalis ka na. At ang salitang iyon ay halos nagpasabog sa kanya. Una kong narinig si Shen bingtong na umiiyak at sumisigaw, Lolo, huwag kang maniwala sa kanya. Pero habang pinagtatanggol niya ang lihim. Habang tumatagal, nakikita ko na ang pamana ay pinipilit ang pamilya Shen na mapunta sa kawalan. Nakikita ko ang pag-iinit ng kanyang mga mata. At naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng lihim na ito para sa pamilya Shen. Sapagkat ito ang naging sandigan nila. Dahil dito, nagawa ni Lolo Shen na magtagumpay at itaguyod ang kanilang pangalan ngayon. At nararamdaman ko pa rin na ang lihim na pamana ay naging pinakamalaking obsesyon ni Lolo Shen sa buong buhay niya. Kaya kahit na ayaw niya, ayaw din niyang makita ang apo niyang babae na patuloy na pinapahirapan ng kanyang sariling kapangyarihan. Nakikinig ako habang siya ay humihingi ng tawad para sa kanyang sarili. Ngunit sa loob ko, alam kong mabuti. Ang matanda ay nagpakumbaba para sa kanya at humingi sa akin. Ang determinasyon at pagmamahal na ito ay lalo pang nagpalinaw sa aking pag-unawa. Dahil sa mga nakita kong malawak na universo. Ilang mga lahi ang handang isakripisyo ang daan-daang buhay para sa mga lihim ng kapangyarihan. Kaya kung titigil dito ang pagmamana na ito, talagang nakakalungkot. Pagkatapos ay narinig ko sila Shen na muling tumingin sa akin. Seryosong sinabi, Ginoo, huwag mag-alala. Hindi namin papayagang masayang ang iyong pagsisikap. Hindi na maitago ang pag-asa sa kanyang mga mata. Matapos akong mag-isip sandali, nagsalita ako. Ang apo mong babae nitong mga nakaraang araw ay nag-aalaga sa akin. Nakita ko na ang problema. Kaya kaya kong baguhin ang lihim na pamamaraan. At kaya ko ring pagalingin ang tao. Agad natuwa si Ginoong Shen nang marinig ito. At nagmadaling sabihin na hanggat kaya ng pamilya Shen. Hindi nila tatanggihan. Samantalang ako ay nanatiling kalmado. At hiling ko lang na hanapin niya para sa akin ang 5 halamang gamot. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga pangalan ng gamot. Ito ay ang ginseng, shunyao, porya, ligaw na lingsi at cordyceps. At bawat isa ay kailangang natural na tumubo. Hindi pwedeng artipisyal na palagin. Walang kahit isa sa mga halamang gamot na ito ang hindi napakahalaga. Marami ang hindi pa ito nakikita kahit sa buong buhay nila. Kaya inakala kong aabuti ng matagal ang pamilya Shen. Ngunit ang ikinagulat ko, ay talagang kahanga-hanga ang ginawa ng pamilya Shen. Sa loob lang ng isang araw, nahanap nila ang lahat ng 5 uri ng bihirang halamang gamot ng buo at may kalidad. Kinabukasan ng umaga, nakita ko si Ginoong Shen mismo ang nagdala ng mga halamang gamot. At magalang niyang tinanong, Ginoo, tingnan ninyo. Kung ang mga halamang gamot na ito ay sapat sa inyong pangangailangan. Hindi ko pa nga binuksan para tingnan ng mabuti. Bahagyang naramdaman ko lang ang espiritu nito at alam kong walang problema. Kaya diretso siyang tumango at sinabi na walang problema ang mga halamang gamot. Agad kong sinabi ang isa pang bagay na naayos ko na ang paraan ng Shen. May 12 bahagi na hindi tama. Bukod pa rito, ang huling bahagi ng lihim na aklat ay naipaliwanag ko na rin. Pagkatapos kong magsalita, nakita kong nanginginig si Ginoong Shen. Hindi makapaniwala ang tanong niya, ano? Ano? Ginoo, nakumpleto ninyo ang Xuanzhao Fu Hugong. Hindi talaga mapigilan ang pagkabigla. Pagkatapos ng lahat sa tingin niya, hindi ko pa nga nakikita ang orihinal na lihim na aklat. At si Shen Bingtong ay ilang beses lang nag-ensayo. Na naisulat na ang unang kalahati ay kahindik-hindik na. Lalo na ang pagbuo ng ikalawang kalahati. Ngunit hindi ko ito masyadong ipinaliwanag. Ibinigay ko lang ang inihandang maliit na kwaderno sa kanya. At tahimik kong sinabi na pwedeng tingnan ni Ginoong Shen. Nakita kong nanginginig ang mga kamay ni Ginoong Shen habang tinatanggap ang kwaderno. Halos hindi siya makapaghintay na buksan ito. At sa kanyang unang tingin pa lang, ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi na maikukubli.
Ang unang bahagi na nilalaman ay halos kapareho ng nasa kanyang hawak na sirang papel. At saka, ginamitan ko ng pulang panulat ang mga problema sa orihinal na pamamaraan. Kaya habang tumitingin siya, lalo siyang humihingal. Pagkatapos, nakatingin siya sa isang bahagi ng pagbabago. Nakita niya at siya'y bumubulong, ganito pala iyon. Sa wakas, naintindihan ko na. Yumuyugyog ang kanyang mga kamay ng mas matindi. Nang siya'y muling bumalik sa mga pahina. Ang tumambad sa kanyang paningin ay ang ikalawang bahagi ng Xuan Zhao Fu Hugong na hindi pa niya nakita. At ang pahinang iyon ang tuluyang nagpatigil sa kanya, apoy. Apoy ng apoy, palabas na. Nakikita kong labis siyang naantig ng mahiwagang talaan na iyon. Dahil ilang dekada na siyang nananaginip ng iisang bagay. At iyon ay ang kumpletuhin ang punit-punit na aklat na ito. Ngunit nang makita niya ang buong paliwanag ngayon, naiintindihan niyang napakababaw pala ng lahat ng kanyang mga naisip noon. Kaya tiningnan niya ako ng mailuha sa mata at tinanong, Ginoo, talagang ikaw ang nagsulat nito? Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya ng malamig. At agad siyang napahiya at nag-react. Agad siyang humingi ng tawad at tinawag akong Ginoo Chu. Sumang-ayon lang ako ng bahagya. Diretsong sinabi na maghanap tayo ng tahimik na lugar. Ako na ang bahala sa paglutas ng problema ninyo. Dahil ang lihim na aklat at mga halamang gamot ay nandyan na. Susunod ay dapat nagamutin ang sugat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si Shen Bingtong tulad ng dati. Nakikita ko iyon. Bagaman siya ay may pagka-awkward. Nang makita ang reaksyon ng lolo, hindi na siya naglakas loob na maliitin ako. Pagkatapos, inaalalayan niya ang lolo na nanginginig sa sobrang saya. Sinubukan na sabihin kay Ginoong Chu, mayroon kaming isang bakanting villa sa Leon Mountain. Malapit lang dito. Hindi ko alam kung maaari. Nang marinig ko ang salitang Leon Mountain, bahagya akong nagulat. Dahil naaalala kong may nagsabi na ang mga taong makakabili ng bahay doon ay mga kilalang tao na may mataas na katayuan. Kaya tuloy lang ang paglalakad natin. Nakapag-isip na rin ako ng ilang haka-haka. Ang pamilya Shen mukhang tahimik lang. Pero ang tunay nilang pinagmulan, lamang na mas malaki pa sa inaasahan ko. Makalipas ang isang oras, lumabas muna ako sa kwarto. At sinundan ni Lolo Shen. Sa kabilang banda, halatang kabado na kabado si Shen Bingtong na nakatayo sa labas ng pinto. Alam ko na magalang ang kanyang pakikitungo sa akin. Pero hindi talaga siya naniniwala. Sa huli, yung mga matandang doktor na may mataas na respeto ay walang magawa. Kaya natural lang na magduda siya sa akin. Pero nung nakita niya si Lolo Shen na masigla at masaya na lumalabas ng pinto, biglang nagbago ang mukha niya. At agad siyang pumunta para tanungin si Lolo. Ayos ka lang ba? Pagkatapos, narinig ko si Ginoong Shen na masayang-masaya na nagsabing ayos lang. Salamat kay Ginoong Chu. Mas mabuti na ang mga dati kong sugat. Pati ang mga problema ko sa pagsasanay ay halatang bumuti. Agad siyang tumitig sa akin na may malalaking mata. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing hindi ka pani-paniwala. At ako ay tumingin pabalik sa kanya na may ngiti. Walang karagdagang paliwanag. Agad kong ipinaliwanag kay Lolo Shen na matagal na ang iyong sugat sa loob. Kulangan ako sa mga gamot sa tabi ko. Kaya't nakapaggamot lang ako ng 7 hanggang 10%. Ang natitira ay ikaw na ang bahala magpagaling. Nagdagdag pa ako ng isang pahayag tungkol sa matagal ng problema sa pag-ehersisyo. Sa pamamagitan ng binagong paraan ng iyong pag-aaral ng kung paano magpursige. Sa loob ng 6 na buwan, gagaling ka na sabi ko, na nagpasigla sa mag-ama na tuluyang mapanatili ang kanilang katahimikan. Biglang namula si Ginoong Shen sa sobrang saya. Patuloy siyang humanga sa ginawa ng Ginoo kanina. Nabawasan ng kalahati ang sakit ko. Talagang hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ngunit agad, naisip niya ang kanyang apo. Kaya't patuloy siyang humiling na ako'y tumulong. At nagtanong ng mahinahon kay Ginoong Chu. Gusto mo bang magpahinga muna? Siyempre, malaki ang nagastos kanina. Umiling ako at sinabing hindi na. Ginagabayan ko lang gamit ang enerhiya. Hindi ito nangangailangan ng maraming lakas. Pagkatapos ay tumingin ako kay Shen Bingtong. Sabihin mo na lang ng direkta. Ikaw na. Bago pumasok sa bahay. Pinayuhan pa ni Lolo Shen ang apo na sundin ang lahat ng utos ni Ginoong Chu pagpasok niya. Huwag nang magulo. Malinaw na natatakot siyang masira ang mga bagay dahil sa kapritsyo niya. Pinanood ko siyang nakatungo papasok. Alam kong may sama pa rin siya ng loob. Ngunit ngayong nakita niya mismo na gumaling ko si Lolo. Kahit pa hindi siya kumbinsido. Kailangan lang munang makisama. Pagkatapos kong pumasok sa bahay, ay diretsong sinabi na umakyat sa kama. Sa simula, nagulat siya. Tapos, bigla siyang namula. Malamang, nag-isip siya ng mali. Kaya't nagdagdag ako ng sinabi kong umakyat ka sa kama at umupo ng maayos. At habang tinitingnan ang kanyang namumulang mukha, umiling ako at sinabi na hindi ko alam kung ano ang iniisip niya buong araw. Nang maunawaan niya ang maling akala, mas lalo siyang napaso ang mukha. Pero sinunod pa rin niya ang utos na umupo ng nakaluhod. At umupo rin ako sa kabila niya. Hindi higit sa kalahating metro ang pagitan namin.
Pagkatapos, malamig kong sinabi, hubarin mo ang damit mo. Sa pagkakataong ito, direktang nagulat siya. Ningning ang mata habang tinatanong ako, anong gusto mong gawin? Halata ang pag-iingat sa mukha niya. Tinanong ko siyang nakatitig sa kanya, parang sinasabi, anong gusto mong gawin? Hindi mo ba alam? Hindi na ako marami pang oras. Gusto ko lang sanang gamitin ang pagkakataon na mapagalitan siya sa maliit niyang ugali dati. Malinaw na nasa isip niya ang mga masamang larawan ng doktor. Pero naalala niya ang paulit-ulit na paalala ng lolo niya. Na kailangan niyang magpumilit sa hiya at pag-aalinlangan. Nakikita kong nag-iisip pa rin siya ng malalim. Ngumiti siya ng masama, kung ayaw mong magpagaling, sabihin mo na lang. Para hindi masayang ang oras ko. Pero ang sinabi niyang iyon ang nagpatibay ng kanyang loob. Sa huli, ngumiti siya ng pilit at sinabi, sige. Tatanggalin ko. Agad niyang binukas ang mga butones sa harap ng kanyang damit. Nang matanggal ang panlabas na damit, ganap na lumitaw sa aking harapan ang katawan ng batang mandirigma. Akala ko'y magiging magaspang siya dahil sa matagal na pagsasanay sa martial arts. Ngunit nang makita ko siya, napagtanto ko na ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas. Nakaalis na lang siya ng isang pang-itaas. Kaya't nagpatuloy akong magsalita, tanggalin ang bra. Agad siyang kumagat sa kanyang labi at mahinang sumagot. Wala na dito. Talagang nahihiya na siya ng labis. Pinayapa ko na lang siya na gamitin ang kamay bilang panangga. Ngunit biglang namula ang kanyang mukha. Alam din niya na sa puntong ito, wala na siyang ibang daan pabalik. Kailangan niyang pilitin ang sarili na sundin. Habang itinaas niya ang kamay para takpan, mahinang hinubad ang kanyang pambalot sa dibdib. Ngunit sa huling sandali, muntik na siyang mabigo. At hindi ko rin inasahan na siya ay ganito kabuo. Nang makita ko ang kanyang magandang mukha at bahagyang natatakpan na katawan na malapit sa akin, bigla akong kinabahan. Kailangan ko lang umubo ng bahagya para pigilin ang biglang pag-akyat ng init. Pagkatapos ay nagkunwari akong kalmado at sinabi na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag ka nang lumabas muli. At pagkatapos niyang marinig iyon, halos magka-injury siya sa galit. Pero hindi ko na rin siya matapang naguluhin pa. Sapagkat ngayon, ang kanyang katawan ay nasa kasagsagan ng kabataan at lakas. Kaya agad niyang ibinalik ang usapan sa tamang landas. Para ipatakbo ang kanyang Xuanzhao Fu Hugong. Malinaw namang sabik din siyang matapos na ang nakakahiya nitong sitwasyon. Kaya pagkatapos huminga ng malalim, agad niyang sinunod ang aking utos na ipatakbo ang Xuanzhao Fu Hugong. Habang siya ay nagdudulot hanggang kalahati ng proseso, pinili kong ilagay ang aking mga palad sa ilalim ng kanyang mga tadyang sa tamang pagkakataon. Agad na dumaloy ang mainit na enerhiya mula sa aking mga palad papasok sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang dating bahagyang pananakit ay biglang nawala. Kaya hindi niya mapigilang humuni ng Ang sarap, ang tinig niya ay malambing at nangingilig. Tinitingnan ko siya na may ganitong kalugod-lugod na ekspresyon. Kahit paano, napilitan akong panatilihin ang kalmado ng aking isipan. Kung hindi dahil sa malalim ang aking espiritu, baka talaga akong magulo niya. Pero mabilis ang epekto ng paggamot. Sa loob lang ng ilang minuto, halos ganap nang nawala ang sakit sa ilalim ng kanyang tagiliran. At agad akong tumigil, para maiwasan ang mas lalong kahihiyan. Kaya tumayo ako at sinabi, sige na. Uuna ako. Pagkatapos sabihin iyon, diretsong umalis ako sa silid. Iniwan ko siyang nag-iisa sa loob ng bahay upang kalmahin ang kanyang emosyon. Nahulaan ko na. Sa mga sandaling ito, ang kanyang mukha ay namumula pa. At habang tinitingnan niya ang aking likuran na umaalis, nasa isip niya ang mga pagdududa sa akin. Dapat ay tuluyang nawala na. Tungkol naman sa natira sa kanyang puso. Marahil ay pagkamausisa, paghanga at kahihiyan. At higit sa kalahati ay galit. Ang mga damdaming ito ay pinaghalong magkakasama. Kaya naman lalo itong naging komplikado. Paglabas ko lang ng pintuan, agad na nilapitan ni Ginoong Shen si Ginoong Chu at nagtanong ng mabilis. Bakit ang bilis mo nang lumabas? Mukhang nag-aalala ka na may nangyaring hindi maganda. Paliwanag ko ng kalmado, huwag kang mag-alala. Mas maikli ang oras ng kanyang pagsasanay kaysa sa iyo. Magaan din ang sintomas niya. Kaya mas mabilis talaga ang kanyang paggaling. Naintindihan ni Ginoong Shen at tumango siya. Pagkatapos ay buong pasasalamat niyang sinabi, talagang malaki ang naitulong mo sa akin, Ginoong Chu. Hindi ko talaga alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ito. Ngunit kinuha ko lang ang tasa ng tsaa at dahan-dahang sumipsip. Pagkatapos ay kalmadong sinagot ko na hindi ko kayo tinulungan. Mga halamang gamot kapalit ng pangako. Ngayon ay wala tayong utang sa isa't isa. Ngunit sa mga mata ni Ginoong Shen, ang mga halamang gamot na iyon ay hindi maihahambing sa halaga ng aking pagpapagaling sa kanyang matagal ng sakit. Kaya't maliwanag na ayaw niyang basta na lang ito tapusin. Pagkatapos, kinuha niya ang isang itim na bank card mula sa drawer ng coffee table at itinulak ito sa harap ko. At taos-pusong sinabi na narito ang 20 milyon. Ito ay kaunting pasalubong ko. Tumingin lang ako sa bank card at ibinalik ko ang aking tingin. Muli kong tinanggihan at sinabi kong tapos na tayo.
Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko tatanggapin ang pera. Nakikita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha, dahil kusang loob niyang idinagdag ang perang ito. Hindi lang ito pasasalamat, kundi nais din niyang makipagkaibigan sa akin, isang misteryosong binata. Sapagkat sa kanyang pananaw, hindi lang ako nakakakita ng paraan ng pagsasanay ng tao para makabuo ng Xuanzhao Fu Hugong, kundi kaya ko pang kumpletuhin ang buong aklat ng lihim na kaalaman. Ang kakayahang ito ay halos parang isang master na. Bukod pa doon, sanay din ako sa medisina. Kahit ang mga matagal ang hindi magagamot na malulubhang sakit ay kaya kong makita agad at mabilis na mapagaan. Kaya mas ayaw niyang palampasin. Hindi ako naaakit sa pera. Mabilis na nagbago si Shen Lao ng paraan. Seryosong sinabi na kahit maganda ang Suanmu community, pero kumpara sa Lion Rock, may kulang pa rin talaga. Ipinaliwanag niya na mas maganda ang paligid nitong villa, at mas angkop ito para sa iyong pag-ehersisyo. Kadalasan ay nakabukas ito. Kung hindi mo ito alintana, iaalok ko na lang ito sa iyo. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang isang pagbabago sa puso ko. Dahil matagal ko nang ayaw manatili sa bahay na inuupahan ni Huang Ying. Sa huli, hindi pwedeng manatili dito ng matagal. At saka, malapit ang Leon's Hill sa Xuanwu Lake. Basta't makapasok lang ako. Kahit mag-ensayo sa bahay, mas madali kong maiipon ang espiritu na nagtipon-tipon sa tabi ng lawa. Nakatingin ako sa villa sa harap ko, at nagsabi lang na maganda ang tanawin. Pero malinaw kong ipinahayag ang aking saloobin. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Kaya't hindi ko kailanman kukunin ang bahay na ito ng walang kapalit. Pagkatapos ay nagdagdag ako. Noong una, masyado ang dami ng mga halamang gamot na ibinigay sa akin ni Shen Tianfeng. Kaya't gagawa ako ng 2 piraso ng gamot para ibenta sa kanya ang bahay na ito. Pagkatapos kong magsalita, nagulat si Shen Tianfeng saglit dahil gusto niyang direktang ibigay ang bahay. Ngunit ngayon, nang marinig niya akong nagsabing nagbebenta ng gamot, kitang-kita niyang nagulat siya sa aking pagbabaliktad. Bagaman iniisip niyang mabuti na gusto kong ipagpatuloy ang ugnayan sa pamilya Shen. Ngunit nang mag-isip siya muli, naging labis ang kanyang pagkamausisa. Kung anong gamot ba ang kasing halaga ng isang villa sa Lions Hill. Kaya tiningnan ko muna siya at sinabi, Ginoong Shen, 2 tableta lang ang ibibigay ko. At hindi mo ito dapat ipaalam sa iba. Kahit sa apo mo. Huwag mo rin sabihin ng marami. Nang ipaliwanag ko ang mga kondisyon, mas lalo pang naging curious si Shen Tianfeng. Dahil para sa kanya, parang nagpapalit ako ng 2 tableta para sa isang villa. Naging lugi pa siya. Nang marinig ito, hindi niya napigilang tanungin ako, Ginoong Chu. Ang inyong gamot, ano nga ba ang bisa nito? Punong-puno ng pagtatangka at hindi mapigilang pagkabigla ang kanyang tono. Nakita kong inisip niyang pangkaraniwang gamot lang ito. Kaya umiti ako ng bahagya. At pagkatapos ay kalmadong sinabi na ang mga nag-aaral ng martial arts ay maaaring magpatibay ng kanilang pundasyon at magpalakas ng kanilang enerhiya. Ang mga karaniwang tao ay maaari ring magpahaba ng buhay ng 10 taon. Nang matapos ang aking sinabi, bigla akong narinig na may bumagsak. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Shen Tianfeng ay bumagsak sa lupa. Agad itong nagkalat ng pira-pirasong porselana. Dahil alam niya ng mabuti na ang pagpatibay ng pundasyon at pagpapalakas ng enerhiya ay isa lamang. Pero kung talaga nitong makapagpapahaba ng buhay ng karaniwang tao ng 10 taon, hindi na ito gamot, ito ay isang eliksir ng immortalidad. Nang matapos magsuot ng damit si Tongtong, pinapunta ni Shen Tianfeng si Tongtong para isundo ako. Habang siya naman ay naupo mag-isa sa sofa, at ang tingin niya ay tila nakatutok. Yung sinabi ko kanina, para sa kanya, ito ay parang isang kidlat sa maliwanag na araw. Kaya kahit na umalis na ako, hindi pa rin siya nakabawi ng matagal. Nabuhay siya ng ganitong katagal. Nakatagpo na ng maraming bihasang tao, at nakarinig ng maraming alamat ng mga sekta. Ngunit sa huli, hindi pa siya tunay na nakarinig ng ganitong gamot na makapagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Kung ibang tao ang nagsabi nito, malamang tinawag na siyang sinungaling. Ngunit nanggaling ito sa aking bibig. Kaya't ibang-iba ang bigat nito, dahil hindi ko alam kung gaano kalalim. Maging si Shen Tianfeng ay walang tiyak na sagot. Kaya't habang iniisip niya ito, mas lalo niyang naiisip na ang sinasabi ko ay hindi lang basta pagmamalaki. Siya ay 12 taon na ngayong edad, at may mga lumang sugat at sakit na nananakit. Noon pa nga ay iniisip niya na baka hindi na siya umabot ng 75. Kaya't lagi niyang binibigyang pansin ang kanyang haba ng buhay. Ngunit mula nang ako ang nag-alaga sa kanya, malaki ang naging ginhawa sa mga karamdaman niya. At dagdag pa, sinabi ko na sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-aaral ay maaaring mapawi ang mga ito. Kaya't siya ay labis na natuwa. Noong una, siya ay umaasa lamang na marahil ay mabubuhay siya hanggang 80 taon. Ngunit kasunod nito, ang sinabi kong makapagpahaba ng buhay ng 10 taon ay talagang tumama sa kanyang puso. Dahil sa alinmang aspeto ng pagpapatibay ng katawan o pagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Ang dalawang ito para kay Shen Tianfeng
ay mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Originally, he gave me the Lion Hill Villa to make friends with me. But now, comparing the villa to Yodan, that house seems completely insignificant. Not long after, Shen Bingtong returned. As soon as she entered, she frowned and asked Grandpa, "Did you give that house to that guy?" Dahil humiling ako ng pagiging confidential ng maaga. Kaya hindi maaring sabihin ni Shen Tianfeng ang tungkol sa gamot. Kailangan lang niyang mag-imbento ng dahilan para makalusot. Kaya tumango siya at sinabi na kumpletuhin ang Xuanzhao Fu Hugong. Huwag nang pag-usapan ang pagbibigay ng isang set ng villa. Kahit na 10 set pa. Hindi ito labis, ang tono ay napakaseryoso. Ngunit si Shen Bingtong ay hindi pa rin kumbinsido. Agad niyang sinagot pero hindi pa namin alam ngayon kung gaano ka-epektibo ang kanyang isinulat na kung few. Nang marinig ang pagdududa ng apo niya, si Shen Tianfeng ay tahimik na ipinaliwanag na kanina ay ilang sulyap lang ang tiningnan niya. At nakita niya na ilang bahagi ng pagbabago ay direktang nagbukas ng kanyang mga tanong na matagal nang hindi nasasagot. Kasunod niyan ay huminga siya ng malalim at umamin na halos 5 dekada na siyang nagsasanay ng Xuanzhao Fu Hugong. Mas lalo pa siyang hindi kasing galing ko matapos niyang subukan ilang beses at mas maintindihan. Sa huli, sinabi niya na mas lalo pang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at paghanga sa antas ng sining ng martial arts ni Ginoo Chu. Hindi ko kayang ikumpara. Malinaw na hindi ito isang pagpapanggap. Pero si Shen Bingtong ay hindi pa rin naniniwala. Sa halip, naisip niya na baka matagal na akong mailihim na kung anong martial arts tulad ng Xuanzhao Fu Hugong. Kaya't mukhang alam ko ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay inirekomenda pa niya na si Lolo. Tumawag ako kay Tio-san para maghanap ng tao para sa kanya. Malinaw pa rin na may pag-iingat at pagdududa pa rin siya sa akin. Pero bago pa man siya makapagsalita, biglang pinigilan ni Shen Tianfeng ang kanyang pangungutya. At pati si Shen Bingtong ay na-shock sa ginawa niya. Nabago ang kanyang mukha. Agad niyang pinagtibay. Kahit na totoong ang gaya ng kanyang hula. Handa akong ibigay ang kasanayan sa Shen family. Malaking biyaya na rin iyon. At saka, binago ko pa ang unang bahagi. Pagdating dito, si Shen Tianfeng ay seryosong-seryoso kaysa dati. Nang may formal na babala sa taong ito, na ang ating layunin ay makipagkaibigan. Kahit na hindi magtagumpay sa pagkakaibigan. Huwag kailanman magtayo ng kaaway. Ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Shen Bingtong. Hindi niya mapigilang magtanong, pero Lolo, ilan taon na ba siya? Mas bata pa siya kaysa sa akin. Kailangan ba talaga nating matakot sa kanya? Dahan-dahang tumayo si Shen Tianfeng. Pagkatapos ay tumingin sa Xuan mula sa ilalim ng Lion's Head Mountain. Mahinang bulong, ang gintong kaliskis ay hindi bagay sa lawa. Kapag may bagyo, nagiging dragon. Hindi ko pa nga natapos ang paggawa ng elixir dito. Kinabukasan, nagsimula na ang klase sa paaralan. Ang biglaang pagbabago. Pati ako ay hindi makapaniwala. Unang araw ng klase, sinadya ni Lin Jianqing na ipasama si Huang Ying para ihatid kami ni Lin Wan sa paaralan. Kahit na parehong nakasimangot ang mag-ina, hindi pa rin sila naglakas loob na labagin siya. Sa umaga, balak ko sanang dumiretso sa Xuan Wuleke para mag-ensayo. Ngunit pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Huang Ying at Lin Wan na nakatayo sa pintuan. Dito ko lang naisip na nagsimula na ang klase. Sa sandaling iyon, medyo naguluhan ako. Dahil talagang hindi ko isinasaalang-alang ang pagpasok sa paaralan. Kung malaman ng tatay ko, malamang na naman siyang magalit. Pagdating ko sa harap ng Purple Wisteria High School sa Nanshi City, tumingin ako pataas. At nakita ko na sa labas ng gate, puno ng tao. Parang isang malaking eksibisyon ang dami ng tao. Bilang pinakakilalang pribadong paaralan sa lugar. Sa unang araw ng pasukan sa Purple Wisteria High School, parang isang malaking car show ang pintuan. Napakagandang palabas. Pinanood ko mula sa unahan. May Maserati, Ferrari, Porsche, Cadillac, sunod-sunod. Pwedeng magparada kahit saan. Lahat mula 2 milyon pataas. Kung ikukumpara, yung Lexus ni Huang Ying na nagkakahalaga lang ng 1 milyon, mukhang hindi gaanong kapansin-pansin. Pero si Lin Jianqing ay isang leader sa loob ng sistema. Kaya naiintindihan kong siya ay mapagkumbaba. Kahit na hindi siya sumakay ng mamahaling sasakyan. Si Lin Wan ay dahil sa kanyang kagandahan na parang school beauty, ay nananatiling sentro ng atensyon sa buong lugar. Kaya pagdating niya sa paaralan ay agad siyang nakilala ng mga kaklase. May ilang magagandang bihis na babae sa di kalayuan na kumaway at sumigaw ng wan-wan. At nang makita ni Lin Wan ang kanyang mga kaibigan, hindi na siya makapaghintay na bumaba ng sasakyan. Pagkatapos niyang bumaba, agad na napalingon ang mga tao sa paligid. Lalo na ang mga bagong estudyanteng lalaki. Parang may magnet na humila sa kanila, kaya hindi na nila mapalayo ang mga mata. Narinig kong may nagbulong na siya si Lin Wan, ang pinakamagandang babae sa 2 taon. At may nagsabi ng diretsyo na talaga namang maganda siya. Ito ang tipo ko. Biglang uminit ang atmosfera. Ngunit mabilis na may nagbuhos ng malamig na tubig. Sabi nila, huwag maghangad ang palaka ng karne ng swan.
Dahil masyadong marami ang mayayamang humahabol kay Linwan. Walang karapatan ang karaniwang tao na lumapit. Sunod, may nagbanggit sa apat na mayayaman ng Nanjing. Sinasabi kung ano ang kayamanan ni Wei, Chen, Zhuang at si Ma. Kahit simpleng pamilya, hindi pa rin makakasali sa pila. Kakatapos ko lang tumanggap ng tawag kay Uncle Lin. At sabi niya, samahan daw namin sila lumabas. Para mas mabilis akong makasali sa bagong kapaligiran. At para alagaan si Girl Lin, si Wan. Pagkatapos kong makinig, hindi na ako nag-isip pa. Kaya pinutol ko ang tawag at tumingin kay Zuhe. Diretsong sinabi na sige. Alam ko na, tapos nagdagdag pa ako ng isang linya, sige na, tara na. Pagkatapos nyon, 6 o 5 mamahaling sasakyan ang humarurot sa kalye. Habang nakaupo ako sa loob ng kotse, naintindihan ko rin na ang pupuntahan namin ay hindi basta-basta. Nakarating kami sa pinakamagarang restoran sa Nanjiang City, ang Dadihao. At ang private room ay nasa Juxiao Pavilion pa, kitang-kita pa lang ang lugar. Alam ko na hindi magiging maliit ang pasabog ngayong gabi. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko na ang Datuhao sa Jiangnan City ay kilala sa karangyaan, sa huli ay isang pagkain lang ay umabot na ng ilang libo. At ang minimum na gastos sa private room ay higit sa 20,000. Pero sa mga batang lalaki at babae dito, malinaw na hindi sila pamilyar dito, sa isang tingin ay naiintindihan ko na. Malamang na madalas na nilang pinupuntahan ang mga ganitong mamahaling lugar para kumain. At si Zhuang Yonghao bilang isa sa 4 na batang lalaki ni Zitian. Kaya natural na siya ang pinuno nila nang maupo na sila. Nagsigaw siya ng malakas upang tawagin ang lahat at magsimula ng mag-order. Narinig ko si Zhuang Yonghao na malakas na nagsabi, sino ang gustong kumain ng ano? Ngayon ako ang magbabayad. Huwag niyong hayaan na magtipid ako, pagkatapos ay tinawag niya ang waiter. Zhuang Yonghao na may lakas na tanong sa waiter, mayroon ba kayong bagong putahe dito? Ang dating itsura niya, malinaw na nasisiyahan sa pagiging sentro ng atensyon. Mukhang masaya siyang pinapalibutan ng maraming tao. Kakatapos lang ng sinabi, agad may sumuporta sa tabi, si Ginoong Zhu ang talaga ay mapagbigay. Sa Great Emperor Hotel, may lakas ng loob pang mag-order ng kahit ano. Tanging si Ginoong Zhu ang lang ang ganito. Sumang-ayon din ang isa pa, hindi niyo ba tinitingnan kung ano ang pangalan dito? Great Emperor, Great Emperor. May isang salita na kapareho ng pangalan ni Ginoong Zhuang. Pinapakinggan ko ang mga papuri na ito. Alam din nilang hindi sila basta-basta nagpapalugod dahil talagang malakas ang puwersa ng may-ari. Sinasabing lumampas na sa 1 bilyon ang kabuuang ari-arian. Isa ito sa mga nangunguna sa lungsod ng Nanjiang. Pagkatapos noon, biglang may nagbanggit tungkol sa may-ari sa likod ng Dadihao. At puno ng paggalang ang tono niya, Ginoong Zhuang. Malapit ka rin ba sa may-ari? Ngumiti ng bahagya si Zhuang Yonghao nang marinig ito. Unang linawin ang relasyon sa pangalan. Pagkatapos ay sinabi na ang boss ng Dadihao, si Zhu, ay, totoo, kaibigan ko siya. Nang sabihin ito, mas naging mainit ang atmosfera sa kwarto, may isang tao agad na sumigaw, wow. Talaga ba? Boss Zhu, alam ko. Sa Xuanwu District, walang takot na hindi magbibigay galang kay Boss Zhu. Pagkatapos niyan, may nagsabi pa na narinig ko rin sa tatay ko. Sabi nila, si Zhu Zong ay napakataas ng posisyon sa Kixing Society. Kahit anong kulay, kaya niyang kunin. May malaking impluensya sa buong Nanjiang City. Habang mas maraming nagsasalita, mas naging exciting. Ako naman nakikinig lang sa tabi. At naisip ko kung gaano kalaki ang timbang ni Zhu Zong, malinaw na. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit kilala ang restoran na ito. Muling binanggit ni Zhu He ang tungkol sa membership card, Zhuang Xiao. Narinig ko na may platinum membership card ka sa Great Emperor. Hindi basta pera lang ang kailangan para makakuha ng ganitong card. Nagpatuloy si Zhu He, madalas dalhin ng tatay ko ang mga kliyente dito para kumain. Pero siya ay isang gold member lang nang marinig ito. Lalo pang humanga ang lahat kay Zhuang Yonghao. Nakita kong kumindat si Zhuang Yonghao. Ngunit agad din itong naibaba, malinaw na alam niya na ang ganitong uri ng gold membership card ay simbolo mismo ng pagkakakilanlan at katayuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ipinagyabang. Bagkus ay umiti na lamang ng bahagya, malinaw na sa harap ni Lin Wan. Naiintindihan niyang kung sobra ang pagpapanggap, ay maaaring magdulot pa ito ng kabaligtaran. Pagkatapos nito, agad na nagbago si Zhuang Yonghao ng kanyang anyong elegante. At sinabi kay Lin Wan at sa iba pa, Wan. Susu! Zion! Ano ang gusto ninyong mga magagandang babae na kainin? Nang sabihin ito, inabot niya muli ang menu. At patuloy na nakangiti, sinabi, tingnan ninyo kung ano ang gusto ninyong kainin, ang kanyang pagkamapagkumbaba. Alam na alam kung ano ang ibig sabihin yan. Nakita ko ng malinaw sa tabi ko. Matagal lang hinahangad ni Zhuang Yonghao si Lin Wan. At tuwing nagpapakita siya ng pag-aalaga sa harap ng maraming tao, mukhang hindi rin tumatanggi si Lin Wan. Di nagtagal. Nag-usap si Lin Wan at ilang mga kaibigan tungkol sa ilang ulam. At saka ibinalik ang menu sa buong proseso. Medyo masigla ang atmosfera sa silid. Ngunit sa mga sandaling iyon,
Si Zhuang Yonghao ay tumingin sa akin habang hawak ang menu. Punong-puno ng paghamak ang kanyang mga mata at sa susunod na segundo. Tama nga, itinuro niya ang kanyang atensyon sa akin. Narinig ko siyang sinadyang sabihin tama. Nalimutan ko na may bagong tao pala dito. Si Chumo, hindi ka pa nakakapunta sa Dadihaw para kumain, di ba? Pagkatapos niyan, patuloy niyang binibiro ako, sa totoo lang, medyo nakakatakot ang gastusin dito para sa iyo. Kaya hindi ko na ipapakita sa iyo ang menu. Alam kong hindi mo rin maiintindihan. Nang marinig iyon, medyo pinikit ko ang mga mata ko. Halos sumabog na ang galit ko, pero tumingin lang ako kay Linwan. Pinipigilan ko pa rin ang emosyon ko. Dahil naaalala ko ang sinabi ni Uncle Lin dati. Kaya sa sandaling ito, malinaw sa akin na mas mahalaga. Nadalhin si Linwan ng ligtas pa uwi kaysa makipagtalo sa ganitong tao. Patuloy na umorder ang lahat, at habang umuorder, lalong lumalala. Ang grupong ito ay napakarami. Sa mga pagkain pa lang, umabot na ng mahigit 40,000. Ngunit ang halaga ng pagkain ay maliit pa lang. 1,000, mas nakakabigla pa, ang inumin ni Zhuang Yonghao, puro alak na puti at pulang alak, ay umabot ng halos 10,000. Ang presyo ng pulang alak ay napakamahal, halos 10,000. Natural na natuwa ang manager nang makita ito. Kaya dali-dali siyang tinawag ang kusina para maghain ng pagkain, hindi nagtagal. Sunod-sunod na dumating ang mga pinggang maayos ang pagkakaayos at piling-pili ang mga sangkap. Nang halos kumpleto na ang mga inumin at pagkain, itinaas ni Zhuang Yonghao ang kanyang baso. Magsigaw siya ng malakas na parang nagsasabi ngayon lang siya lumabas. Matagal na tayong hindi nagkita. Kailangan nating magpakasaya sa inuman. Matapos sabihin ito, binilisan niya at sinabing, ubusin niyo na, ako ang bahala sa bayad. Tara na sa dunho ang ihi, magpatuloy sa kasiyahan. Agad na napasigla ang atmosfera. At pagkatapos nito, hindi pa niya nakakalimutang alagaan ang ilang mga babae. Nakangiting sinabi ni Wanwan, si Susu, si Izyun. Sadyang in-order ko para sa inyo ang 1,982 na lafite. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang pag-aalaga sa mga babae sa pamamagitan ng pag-inom ng kaunting red wine para sa kagandahan. Nang sabihin ito, itinaas niya ang baso at tinawag ang lahat. Magtuos tayong lahat. Ngunit ng lahat ay sabik na itaas ang kanilang mga baso. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng pribadong kwarto. At may isang tao ang pumasok mula sa labas ng marahas. Biglang nagbago ang atmosfera. Tumingin ako pataas. Nakita ko ang isang mataba, may makintab na mukha na paikot-ikot ang lakad. Pumasok siya at ang kanyang maliliit na pulang mata ay mabilis na tumingin sa paligid ng kwarto. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Agad-agad. Sumisigaw siya ng malakas sa waitress. Waitress, di ba sinabi niyo na naghahanap na kayo ng pinakamagandang kasama sa inuman? Bakit mas maganda yung mga babae dito sa mesa na ito kaysa sa amin? Naintindihan ko agad. Yung babae sa bibig ng taong ito. Sila yung mga batang babae tulad ni Linwan pero iba ang kanilang katayuan. Sino ka ba para manghusga sa lasing na ito? At huwag mong sabihin si Linwan. Pati si Susu at Lizyon. Kahit na ilagay sila sa Grand Imperial, mga pinakamagagandang babae pa rin sila. Kaya hindi nakapagtataka na isang tingin pa lang, diretsyo nang nakatitig at nang hihina. Bagamat pinipigilan ng waiter sa tabi. Pero halata namang lasing na ang chubby. Walang pakialam kahit anong sabihin o gawin. Mas pinipilit niyang itulak palayo ang kabilang tao. Lalong naging mapangahas ang tingin niya. Pagkatapos nyon, habang pinapalingalingan niya ang mga mata sa ilang babae, at nakangisi ng mapang-uyam, matagal na rin akong hindi nakakakita ng ganito kabata. Maganda. Pagkatapos nito, patuloy siyang nagsasalita ng mga nakakainis na salita. Magkano ba ang binigay nila sa inyo? Magbigay ka ng presyo. Bibigyan ko kayo ng doble. Halika sa Emperor Hall at samahan mo ako, paano? Nang marinig ang ganitong mababang kahilingan, nagbago ang ekspresyon ni Linwan at ng iba pa. Pakiramdam nila ay nasusuka sila, ngunit bago pa man kumilos ang iba. Bigla nang tumayo si Zuhi. Narinig ko lang si Zuhi na sumigaw ng galit habang nakikipag-away sa'yo. Sa susunod na segundo, bigla siyang tumakbo palabas sa upuan. Tinarakan ng malakas ang tiyan ng mataba. Taas niya ay 1,84 m. Malakas ang lakas ng kanyang mga hita, kaya pagkatapos niyang tumama. Nabuwal ang mataba at tumalsik palabas ng pinto. Pero hindi pa tumitigil si Zuhi. Pagkatapos niyang habulin, isang sampal ulit. Malakas na sampal sa mukha ng mataba. Kasabay ng galit na sigaw, patay na baboy. Buksan mo ang mga mata mo at tumingin sa akin. Agad-agad. Dagdag pa ni Zuhe, dito ba ang lugar mo para magwala? Ang mataba ay binugbog ng todo. Hindi na nga makasagot pa kahit man lang. Nang makita ni Susu na kumilos ang nobyo niya, agad siyang nag-alala at tumayo para pigilan ito, ngunit hinawakan siya ni Zhuang Yonghao. Natila kalmado lang. Narinig ko si Zhuang Yonghao na malamig na nagsabi, Susu. Huwag kang mag-alala, basta't hindi mamamatay ang tao. Wala nang problema. Sa tono niya ay ramdam ang kumpiyansang walang takot.
Naramdaman din ng lahat ang reaksyon nila ngayon. Dito naman ang Grand Imperial Hotel at si Zhuang Yonghao ay hindi lang basta na platinum. May koneksyon pa ang tatay niya kay Zuzong. At bukod pa dyan, hindi naman basta-basta ang mga taong narito. Kaya hindi lang sila nagpanik. Sa halip, iniisip nilang maliit na alitan lang ito at walang gaanong halaga. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Zuhi na nagmumura-mura. Umupo ka lang, sumigaw ng malamig na boses, sinira ang mata ng aso. Matapang na pumunta dito at magwala. Agad may nagsabi sa tabi niya na si Zuhi. Di na nakakagulat na siya ay nasa basketball team. Yung sipa mo kanina ang galing. Diretso mong naitulak yung ulo ng baboy ng ilang metro. Nang matapos si Zuhe, ngumiti siya ng may pride. Pagkatapos ay nagpakita ng relax na itsura at sinabi, yung ginawa ko kanina, maituturing na mahina lang iyon, malinaw naman. Ipinagmamalaki siya ng eroplano na ito. At si Susu ay puno ng paghanga. Mahinahon niyang niyakap ang braso ni Zuhe. Matamis niyang sinabi, asawa, ang galing mo kanina, na nagdulot ng hiyawan sa mga tao. Pagkatapos, ang mga kalalakihan sa paligid ay naging masigla rin. Sabay-sabay silang sumigaw, tama. Hindi ba nila tinitingnan kung kaninong teritoryo ito? Sa susunod na magkikita, suntukan na naman. Hindi ko inasahan na ang maliit na insidente kanina. Ay hindi lang hindi nagpababa ng tensyon sa inuman. Kundi tila naging pampasigla pa. Na direktang nagpasigla sa atmosfera ng lugar. Ngunit sa kabilang dako, ang matabang lalaki na ginising kanina ay naglalakad na parang lasing. Pabalik sa Tenglong Pavilion at sa mga sandaling ito siya ay may mga pasa sa mukha. Tila ay mukhang napakasama. Kahit na hindi ako nandito. Naiisip ko ang reaksyon nila doon kasi sa Tenglong Pavilion. May 4 o 5 lalaki na nasa paligid ng mga 40 taong gulang. Kasama pa nilang mga sexy na babae. Pagdating ng mataba, lahat ng tao sa loob ay tumingin pabalik. Biglang nagulat silang lahat, may ilan na agad na nagtatanong kay Director Zhang. Ano nang nangyari sa iyo? May mga tao na nagmamadali, bilisan nyo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan niyong tulungan si Ginoong Zhang. Biglang nagulo ang sitwasyon. Si Ginoong Zhang ay may lungkot na mukha. Umiiyak na nagrereklamo kay Ginoong Zhu. Kailangan mo akong gantihan. Nabugbog ako dito sa teritoryo mo. Kakatapos lang niyang magsalita. Isang lalaking kalbo na may tigre na tatoo sa ulo, na mukhang mabagsik, biglang tumapik sa mesa. Sumigaw ng malakas, sino ba ang may lakas ng loob na magulo dito sa teritoryo ko? Pagkatapos noon, diretsong tumayo ang lalaki at nagsalita. Dalhin mo ako roon, Lao Zhang. At alam ko na, tunay na gulo. Sa tingin ko, ito pa lang ang simula. Akala ko malapit nang matapos ang inuman. Pero biglang bumukas ng matindi ang pinto ng Nine Heavens Pavilion. At hindi pa ito mga taong naghahanap ng usapan. Umingin ako pataas. Nakita ko si Zuxiong na may kasamang General Zhang at 7 tauhan, pumasok ng mariin. Mas matindi pa ang kanilang galit. Biglang lumamig ang buong silid. Agad na. Tinutukan kami ni Zuxiong at malupit na tinanong si Lao Zhang. Sila ang mga taong ito. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang nagkaroon ako ng masamang kutob. Si Zhang Zong ay kumagat sa kanyang panga at agad na tumango. At galit na sinabi, sila nga. Pagkarinig nila sa salitang iyon, alam ko nang malaki na ang gulo. Nakita ko nang malinaw ang kilalang ulo na walang buhok. At ang likod na may tigre na tatoo na umaabot hanggang sa likod ng ulo. Agad kong nakilala na siya si Zuxiong, ang kilalang tao sa Xuanwu District. Halatang nakilala rin si Zhuang Yonghao. Kaya nang makita niya si Zhang, halos sandaling naisip ko na ang buong kwento. Biglang naging sobrang hindi kaaya-aya ang itsura niya. Matapos makumpirma ni Zuxiong, nagsalita siya ng malamig, ang tapang mo talaga. Yung sinabing sinaktan mo ang kaibigan ko, parang hindi makahinga sa bigat. Nang marinig niya ang salitang Zuxiong, biglang nanlambot ang buong katawan niya. Dahil sa ganitong klase ng matapang na tao. Kahit mayaman pa sila, hindi pa rin nila pwedeng galitin. Kaya nang makita ko si Zuhi, otomatikong tumingin siya kay Zhuang Yonghao. At hindi lang siya. Halos lahat ay nakasalalay ang huling pag-asa kay Zhuang Yonghao. Habang si Zuxiong ay papalapit sa amin. Habang hinihila ang upuan at umuupo. Pagkatapos ay walang pakundangang sinabi, sabihin mo na. Paano haharapin ang usaping ito, napakalakas ng aura niya. Walang takas si Zhuang Yonghao. Kaya kinuha niya ang baso ng alak at mumiti habang lumalapit, Kuya Zuxiong. Mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Ako ang anak ni Zhuang Qihui. Pwede ba ninyong bigyan kami ng respeto? Ngunit walang sinuman ang inaasahan. Naitataas ni Zuxiong ang kamay at papatamaan siya ng isang palakpak. Diretsong napalipad si Zhuang Yonghao pati ang baso ng alak. Hindi man lang binigyan ng respeto ang pagmumura niya. Pagkatapos niyan, malupit na sigaw ni Zuxiong, sinabing tawagin mo ang tatay mo dito. Tingnan natin kung bibigyan ko siya ng respeto. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko. Nabanggit ito. Muling nanlait si Zuxiong, sinabing kahit anong hayop ay nakakalakad sa ulo ko. At sinabing nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan.
Binabali mo si Lolo. Ganap na nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Si Zhuang Yonghao ay nanatiling nakatungo sa harap ng suntok. Habang si Zuxiong ay humarap at tanong kay Zhang Zong, Lolo Zhang. Kanino ka pinagbawalan kanina? Alam ko na si Zhuhi ay mapapahamak. Tama nga. Itinaas ni Zhang Zong ang kamay at sinabing siya ang gumawa. Nang marinig ng matangkad na tao na siya ay tinukoy. Si Zhuhi at Susu ay lumubog na sa kanilang mga sarili. Nang muling tingnan ko si Zhuang Yonghao. Nakatayo siya sa tabi na nakayuko. Parang hindi siya nakakarinig. Malinaw na hindi na siya mangahas na ipagtanggol si Zhuhi. Pagkatapos ay sumigaw si Zuxiong ng Ibiao. Isang matangkad at malakas na lalaki ang agad na lumabas. Puno ng muscle ang buong katawan. Nakakatakot tingnan. Nang lumapit si Abiao kay Zhuhi. Walang kahit isang salita. Diretsyong isang sampal. Diretsyong napaluhod si Zhuhi sa lupa. Puno ng dugo ang bibig niya. Pinapanood kong bumagsak si Zhuhi. Walang sinuman sa lugar na iyon ang naglakas ng loob na magsalita. Kahit si Susu ay napipilitang pigilin ang kanyang luha. Hindi man lang makagalaw. Ngunit hindi pa tapos ang sitwasyon. Si Ibiao ay brutal na itinulak ang upuan at umupo. At muling sumampal. Habang sinasabing masyado siyang matigas. Si Zhuhi ay tinamaan at sumigaw ng masakit. Nagmamadaling tawagin si Zhuang Xiao. Ngunit ang tumugon sa kanya ay isang mas malakas na sampal. Na nagpasakit sa aking anit. Pagkatapos ay sunod-sunod na 3 sampal ang bumagsak. Si Zhuhi ay mabilis na hindi na makasigaw. Sa huli, siya ay talagang nauntog at nawalan ng malay. Hanggang sa oras na ito, si Zuxiong ay tahimik na nagsalita, si Ibiao. Sapat na, saka siya muling lumingon at tinanong si Ginoong Zhang, matandang Zhang. Nabunot mo na ba ang sama ng loob? Napailing si Ginoong Zhang. Sabi niya, naibsan na ang galit sa pananakit. Pagkatapos ay tinutukan ang mga babae sa pribadong kwarto, na may malaswang tono na nagpapainis sa puso. Ngumiti si Zuxiong at nagpalusot. Sabi niya, hindi mga empleyado ng restoran ang mga babaeng iyon. Nakasalalay sa kakayahan ni Ginoong Zhang kung mahuhuli niya o hindi. Malinaw na may iniwang puwang. Naiintindihan ko na rin sa mga sinabi niya. Bagaman matindi si Zuxiong. Pinag-iisipan din niya ang hangganan. Sapagkat karamihan sa amin ay may mga koneksyon sa pamilya. At siya at si Ginoong Zhang ay negosyong magkakaugnay lamang. At kahit na malaking halaga ang 70 milyong bentahan. Ngunit hindi pa ito sapat para sa kanya na hayaan ang mga bagay na tuluyang mawala sa kontrol. Kaya't nakita ni Zuxiong na hindi masaya si Zhang Zong. Kaya't nagbago siya ng tono at sinabi, maaari kitang ignay, nang lumabas ang salitang ito. Alam kong mas lalala pa ito. Kasunod nito, diretsyo niyang tinuro ang 3 babae at inutusan, lumapit kayo at magtuos kay Zhang Zong. Magbigay ng paliwanag. Magsimula ka na. Si Susu ang tinutukoy. Nang tawagin si Susu, natakot siya at nayanig. Ngunit hindi siya makapagrebelde. Kailangan niyang dahan-dahang lumapit na maihawak na baso ng alak. Nagsasalita siya nang nanginginig ang boses habang humihingi ng tawad. Nakatingin siya sa sahig at sinabi, Ginoong Zhang. Kayo ang may punto kanina. Iniinom ko ang isang baso para sa inyo, ngunit ang mga malambing na salita ay hindi nagdala ng kahit kaunting respeto. Hinawakan ni Pangulo Zhang ang pulso ni Susu. Hinatak siya papalapit sa kanya. At sinimangutan pa at sinabing hindi pwedeng ganito lang ang pagbibigay ng inumin. Kailangan magtawid ng baso. Takot na si Susu. Ngayon ay niyayakap pa siya ng bahagya at pinipilit. Biglang bumagsak ang baso sa sahig. At pilit siyang umatras ng todo. Habang siya ay lumalaban, umiiyak siya at tinatawag si Zhang Zong. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ngunit tinanong siya ni Zhang Zong kung ayaw ba niyang humingi ng tawad. Natakot si Susu at hindi makapagsalita ng maayos. Ang tanging nasabi niya ay hindi ako. Pagkatapos ay bigla na lang siyang umiyak. At sa loob ng kwarto, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Habang lahat ay galit ngunit walang makapagsalita. Biglang may sumigaw na huminto. Bitawan mo siya. Ako ang lalapit. Agad akong tumingin sa pinagmulan ng boses. Ang lumabas ay si Lin Wan. Nakita kong sa ganitong sitwasyon ay naglakas loob pa siyang magsalita. Hindi ko maiwasang magulat sa kanya. Nang tumaas ang ulo ni Pangulo Zhang at nakita si Lin Wan. Biglang umiti ng maluwalhati. Dahil mas maganda si Lin Wan kaysa kay Susu. Kaya't ayaw niyang mapalitan. Hinawakan ni Lin Wan ang inumin ng may ngipin. Handa nang lumapit. Ngunit nang dumaan siya sa tabi ko, hinawakan ni Chumo ang pulso niya at pinigilan siya. Nangangatog si Lin Wan at nagtanong ng nagmamadali, anong ginagawa mo? Pagkatapos bitawan ni Chumo ang baso ng alak. Tanging malamig niyang sinagot, sino ang nagpaalam sa'yo? Agad na tinuligsa ni Lin Wan kung pupunta ako o hindi tungkol iyon sa akin. Hindi mo na kailangang pakialaman ako. Pero sabi ni Chumo, pinapabantayan ka lang ng tatay mo. Nakita ko naman. Sa totoo lang, ayaw din naman ni Lin Wan pumunta. Pero talagang hindi niya kayang panoorin si Susu na inaapi. Kaya pinilit niyang magpanggap na matapang at subukang protektahan siya. At may kumpiyansa rin siya sa sarili. Dahil hindi ordinaryo ang tatay niya.
Sa huli, kahit papaano, kailangang mag-ingat si Zuxiong sa epekto nito sa publiko. Pero kahit ganito, ayaw pa rin ni Lin Wan na basta-basta ilabas ang tatay niya. Kaya't matapang niyang tinignan si Chumo at sabi, mag-ingat ka sa sarili mo. Ngunit hindi pa rin hinawakan ni Chumo ang kamay niya. Sa halip, muling nagsalita ng mabigat, upo ka na. Di narinig mo ba? Biglang naging mas tensyonado ang atmosfera. At pagkatapos nito, hindi na muling tiningnan ni Chumo si Lin Wan. Sa halip, itinaas niya ang tingin niya kay Zuxiong. Tahimik na nagsalita si Ginoong Zhao, di ba? Maaari bang bigyan mo ako ng pabor? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagdagdag siya ng isang pangungusap, hanggang dito na lang ang usapan. Si Zuxiong ay nagulat sa simula. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa ng malakas. Si Zuxiong ay tumawa ng halos mahulog. Parang nakarinig siya ng napakalaking biro. Sa katunayan, kahit ang mukha ng ama ni Zhu ang Yonghao ay hindi niya binigyan ng halaga. Paano pa kaya ibibigay kay Chumo? Sa paningin ng lahat, si Chumo ang nakasuot ng pinakapangkaraniwan. Kanina ay nakatuon lang sa pagkain at pag-inom. Parang siya ang pinaka hindi kapansin-pansin. Ngunit nang tumawa ng malakas si Zuxiong, si Chumo ay ngumiti ng malamig habang umiinom ng alak. At pagkatapos ay tahimik na sinabi, talagang walang hiya. Pagka sinabi ng linyang iyon, pakiramdam ko ay nanigas ang hangin sa buong pribadong kwarto. Dahil matagal nang walang nangahas na direktang insultuhin si Zuxiong. Tunay nga, biglang namutla ang mukha ni Zuxiong. At bago pa siya makapagsalita, sumigaw na si Ibiao ng galit, naghahanap ka ng gulo. Sumugod agad siya. Mas matindi ang lakas ni Abiao ngayon kaysa kanina. Binato niya ang ilang upuan habang siya ay tumatakbo. Sapat na ang kanyang matinding galaw para ikabahala ng lahat. Sa puntong ito, medyo nababahala pa rin ako tungkol kay Chumo. Mukhang si Lin Wan na lang ang natitira. Kaya nang makita niyang papalapit si Abiao, di maiwasang magmadaling magpaalala. Siyang tinawag si Chumo. Ngunit si Chumo ay hawak pa rin ang baso ng alak. At halos ngumiti habang tinatanong, talaga bang hindi ka upo? Sa isang kisap mata, dumiretso na si Ibiao. Ang malakas niyang suntok ay may kasamang tunog na parang may bumagsak, diretso kay Chumo. Halos mapalipad na siya. Hanggang sa huling sandali, kinausap na si Chumo. Ngunit hindi siya tumayo. Pumalo lang siya gamit ang paa sa mabigat na kahoy na upuan sa tabi. Napakabigat talaga ng upuang iyon. Ngunit sa isang sipa ni Chumo, biglang lumipad ito. At sumalpok ng malakas kay Ibiao. Narinig ang malakas na tunog ng banggaan. At nabasag ang kahoy na upuan sa lugar din. At ni Biao, ni hindi man lang nakapagsinghal. Biglang siyang naitulak pabalik ng 5-6 na metro. Sa huli, malakas siyang bumagsak sa paanan ni Zuxiong. Kasunod nyon, sumabog ang isang malaking dugo at nawalan ng malay. Nakita kong parang nanlumo ako sa takot. Sa sandaling iyon, tahimik na tahimik ang buong kwarto. Dahil walang sino mang inaasahan. Ang palaban na si Ibiao ay agad na napahina ng isang sipa gamit ang upuang lumilipad. Naupo pa rin si Zuxiong sa kanyang lugar. Ngunit puno ng takot ang kanyang mga mata. Si Chumo ay nakaupo rin. Nag-inom ng kaunti ng alak at dahan-dahang umiling ng ulo. Bagamat hindi siya nagsalita, ang kanyang banayad na pag-iling ng ulo ay mas matindi pa sa anumang pangungutya. Napatingin ng mabilis si Zuxiong. Pagkatapos ay malamig na umungol si Zuxiong, batang lalaki. Isang mandirigma pala. Kaya pala sobrang mayabang si Amu. Malinaw na seryoso na siya. Hindi nagtagal. Lumabas ang isang lalaki na may pantay na pangangatawan. Hindi siya matangkad o matipuno. Kahit na medyo maganda ang itsura niya. Pero may bitbit siyang star badge sa dibdib. Nang makilala siya ng isang tao sa tabi. Nabigla at nag-aatubili na sabi na siya ay isang eksperto mula sa 7-Star Society. Pagkatapos marinig iyon, lahat ng iba ay mas nag-alala pa. Ngunit bago pa makapagpaliwanag ang iba, nauna nang kumilos si Amu. Habang pinapanood ni Chumo na papalapit siya, bahagyang umiti siya. Malinaw na naunawaan na ni Chumo ang ilang lihim ni Amu. Kaya hindi siya nanguna sa pag-atake. Sa halip, naghintay siyang mapalo sa dibdib. Sa susunod na sandali, inaangat lang ni Chumo ang kamay para salubungin ang palo. Hindi pa umabot sa isang segundo ang pagkakahawak ng dalawang tao. Ganap nang nahati ang tagumpay at pagkatalo. Makikita si Amu na parang isang pirasong kawad na nahulog, lumipad ng 7 metro. Sa wakas, tumama siya sa pader at huminto. Pagkatapos, nakahiga siya sa lupa at patuloy na umuungol. Samantalang si Chumo ay bahagyang umiling lamang. Para bang ang sapantahan niya sa suntok na iyon ay hindi karapat-dapat pag-usapan. Ang buong silid ay muling nahulog sa isang katahimikan na parang kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi lang nagulat ang iba. Pati ang mukha ni Zuxiong ay nagsimulang maputla. Dahil si Emu ay hindi nakayanan kahit isang segundo sa kamay ni Chumo. Nang makita ni Zhang Zong, natakot na rin siya. Agad na nagtago sa likod ni Zuxiong. Nang hihina ang boses na tanong kay Zuzong. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Nakatingin si Zuxiong kay Chumo. Malinaw na naisip niyang mahirap ang laban ngayong gabi. Pero dito ay ang dadihaw.
Ito ang kanyang teritoryo. Nang maisip niya ito, kinuha ni Zuxiong ang kanyang telepono at malamig na sinabi, sadyang naging pabaya ako. Kung gusto mong maglaro, sige, maglaro tayo ng maayos. Sumigaw siya sa ibang tao sa lugar na ayaw makialam. Ngayon, umalis na kayong lahat. Malinaw na ito ay nag-uutos na umalis. Nakita kong nagtinginan ang mga kaklase pagkatapos. Agad silang nagmadaling kumuha ng mga bagay at umalis. Dahil alam ng lahat na ang manatili ay mas delikado. Pati si Susu ay hinila si Linwan at tinanong kung hindi pa siya aalis. At si Linwan ay tumingin kay Chumunang. Maliwanag na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit tahimik na sinabi ni Chumo, umalis ka na. Kung mananatili ka, wala kang maitutulong. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa loob ng kalahating oras, ang tono ay labis na kalmado. Naisip ni Linwan at umalis pa rin siya. Mabilis na nawala ang lahat ng mga tao sa silid. Pati ang pinto ay isinara ng mahigpit. Nang makita ang sitwasyong ito, tumingin si Zuxiong at nakangisi, mukhang hindi ka magaling makisama sa mga kaklase mo. Walang kahit isang taong gustong manatili kasama mo. Ngunit si Chumo ay hindi nagbago ang ekspresyon. Dahil sa tingin niya, mas maganda pa na umalis na sila. Mas madali ang pag-aasikaso ng bagay kung ganito. Pagkatapos, tumuwad si Zuxiong at tumaas ang isang paa. Kumuha ng sigarilyo at sinindihan. Mabagal na sinabi na wala lang siyang dalang tunay na eksperto. Agad na. Naging seryoso ang tono niya at sinabi, akala mo ba wala akong mga tao na kayang makipaglaban? Ibig sabihin ba nito ay ikaw ay walang kapantay? Biglang tumaas ang intensyon na pumatay. Sa susunod na segundo, sabay-sabay na naglabas ng baril ang 4 na tauhan ni Zuxiong. Lahat nakatutok kay Chumo. Biglang naging mas delikado ang sitwasyon. Tumingin si Zuxiong kay Chumo ng malamig at sabi, kung mas mabilis ka pa, hindi ka na makakatakas sa baril. Ngayon, mauunawaan mo na. Sino ba talaga ang walang hiya at walang takot? Harapin ang 4 na baril. Sa wakas, tumingala si Chumo at mumiti ng matalim. Ngunit wala siyang kahit kaunting pag-aalala sa mukha. Sa halip, may dalang awa ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay bahagyang umiling siya at sinabi, marami na akong nakitang katulad mo. Lahat sila ay hindi umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Pero pareho lang ang kinalabasan. Si Zuxiong ay halatang nagulat nang marinig ito. Pagkatapos ay tumutok siya kay Chumo at nagtanong, pareho ang kinalabasan. Anong klaseng kinalabasan? At ang tensyon ay umabot sa rurok na ito. Akala ko ngayong gabi ay simpleng parusa kay Zuxiong. Ngunit nang tumayo ako at sinabing may resulta. Isang salita, patay. Biglang dumating ang pagbabago. Ngunit habang handa na akong kumilos, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumingin ako pababa. Ang tumawag pala ay si Shen Bingtong. Kahit na may 4 na baril na nakatutok sa akin mula kay Zuxiong. Pinili ko pa rin na harapin sila. At kalmado kong sinagot ang tawag. Tahimik kong tinanong kung ano ang kailangan. At si Shen Bingtong sa kabilang linya ay halatang unti-unti nang nasasanay sa paraan ko ng pagsasalita. Agad niyang sinabi sa akin, Ginoong Chu. Gusto sanang itanong ng lolo ko, kailan makukuha ang gamot? Punong-puno ng pagdududa at pagkabahala ang tono. Alam kong mabuti sa aking kalooban. Ang paggawa ng gamot ay talagang kumakain ng espiritual na lakas. At balak ko sanang unahin ang paggawa para kay Tiolin at sa pamilya niya. Sunod na ang pamilya Shen. Pero naantala tayo ng matagal ngayon. At may isang alitan pa sa harap. Kaya sinabi ko lang sa kanya, may nangyari. Maaaring maantala ng 2 araw. Nang marinig niyang maantala, kitang-kita ang pagkabahala ni Shen Bingtong. Agad siyang nagtanong kung ano ba talaga ang problema na aking naranasan. Biglang naging seryoso ang tono niya. Ngunit ako ay bahagyang nagbiro na maliit na bagay lang iyon. Parang taong tinutukan ng baril. Hindi ako ang sarili ko. Ngunit hindi siya kampante. Kundi sinamantala ang pagkakataon at sinabi na kung maliit lang iyon. Ibigay na lang sa kanya ang pag-aasikaso. Dahil ang kanyang lolo ay naghihintay ng gamot mula kahapon. Nang marinig ko iyon, tumingin ako sa itim na butas ng baril sa harap ko. Pagkatapos ay mahinang sinabi ko sa kanya, mukhang huli na. Nasa ilalim ako ngayon ng 4 na baril. Biglang sumigaw ang kabilang linya. At kaya kong isipin, na marahil ay ginaw na ang kanyang likod sa takot dahil sa sinabi ko. Agad siyang nagmadaling sumigaw, huwag kang magpadalos-dalos. Nasaan ka? Kaya't kalmado kong sinabi ang lokasyon. Dadihaw. Nang marinig niya ang dadihaw, unang binanggit niya si Zuxiong, ang taong namamahala. Pagkatapos ay nagmadali siyang sinabi na tatawag agad. Para siya ang humarap sa pag-aayos. Tumingala ako sa harap na nakatingin na parang nakangiti si Zuxiong. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Parang si Ji. Zhu ang may hawak ng baril na nakaturo sa akin. Biglang naging mas kinakabahan ang nasa kabilang linya. Sinabi niyang tawagin ko si Zuxiong na huminto. Pagkatapos ay pinawalang saysay ang sinabi niya. At sa huli ay sinabi niyang kokontakin niya siya agad. Samantala sa kabilang panig, si Zuxiong ay masigasig na nanonood habang ako'y tumatawag. At may mapanuyang halakhak pa.
Sabi niya, huli na ang panahon para tumawag ako ngayon. Sobrang mayabang ang sinabi niya. Hindi lang niya sinabi na kahit dumating pa ang hari ay di ako matutulungan. Pinilit pa niya akong lumuhod at tawagin siyang lolo ng 3 beses. Bago niya ako palalampasin ng buhay. Hindi ko pinansin ang kanyang pang-iinsulto. Umiling lang siya. Tahimik niyang sinabi sa kanya, tatawagan ka agad ng kaibigan ko. Halatang hindi naniwala si Zukseong. At gusto pa niyang mang-insulto. Pero sa susunod na sandali, totoong tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya pababa. Lumabas sa caller key na si Hanj pala ang tumawag. Kaya agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Kahit na nakaupo ako mga 7 o 8 metro sa harap niya. Malinaw pa rin ang sigaw sa telepono. Kahit ako ay naririnig ito. Sobrang tindi ng panalait sa kabilang linya. Ang ibig sabihin ay pinapakiusapan si Zukseong na manatiling maayos. Kung susubukan mong galawin ang isang daliri ko, gamitin mo ang buhay mo bilang kapalit. Pagkatapos niyang bumaba ang tawag, naging hindi na natural ang itsura ng mukha niya, at ang tingin niya sa akin ay puno na ng pagdududa at takot. Pagkatapos niyon, muling tumunog ang telepono ko. Sinabi ni Shen Bingtong na maghintay ako ng 15 minuto. Wala akong pakialam. Kaya't umupo akong muli at nagpatuloy sa pag-inom. Hindi pa umabot ng 15 minuto. Biglang bumukas ang pinto ng Juxiao Pavilion. Isang grupo ng mga tao ang nagmadaling pumasok. Tumingala ako. Nakilala ko si Shen Bingtong. Tungkol sa mga kalalakihang nasa tabi niya. Hindi ko pa ito nakita noon. Isang lalaking nasa gitnang edad ang pagpasok ay sumigaw kay Zukseong. Tumayo ka ngayon din. Galit na galit ang tinig niya. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga lalaking may hawak ng baril. At pinagsabihan silang itago agad ang mga baril. Walang kahit kaunting konsiderasyon. Ang ikinagulat ko ay, si Zhu, nakaraniwang iginagalang ng lahat. Ngayon ay hindi man lang makapagsalita ng isang salungat. Natatakot na tumayo. Si Zukseong ay nanghihina at tinawag si Hanje, Sonje, Chaoj. Ngunit hindi pa niya natatapos magsalita. Ay pinigilan na siya ng diretsyo. Samantala, si Shen Bingtong ay mabilis na lumapit sa akin. At magalang na humingi ng tawad sa akin. Sinasabing sila ang may kasalanan sa pagkatakot ko. Nang makita ito ni Zukseong, nagtaka siya, dahil ang nagpunta para humingi ng tawad ay hindi ang mga nakatatanda, kundi ang mismong dalaga. Ngumiti ako ng malamig, pagkatapos ay sinagot niya na hindi naman siya natakot. Pero talagang naantala ako ng kaunti. Pareho pa rin ang kanyang attitude. Pagkatapos magsalita, kinuha ko ang walang laman na baso at naglagay ng kaunting alak. Pagkatapos ay itinulak ko ito pasulong. At saka muling nagpatuloy sa pag-inom ng mag-isa. Isang ganitong galaw. Biglang napanganga sina Zukseong at Hanje. Dahil inakala nila na pinaparusahan ko si Shen Bingtong na uminom. Pero wala talaga akong ganong intensyon. Ako lang ang umiinom. At saka binuhusan ko siya ng isang baso. Bilang pinakapayak na paggalang lang. Pagkatapos kong tikman ang alak, dahan-dahan akong nagsalita. Na hindi ko inasahan na ang mga tauhan ni Ginoong Shen ay ganitong mga mapang-api. Pagkatapos ay patuloy kong binanggit. Na kung ganito nga, tutulungan ko ang pamilya Shen. Hindi ba't ako'y nagiging kasangkapan ng kasamaan? Ang tono ko ay lalong naging malamig. Kahit na nabanggit ko na ang Leon Rock Villa ay wala akong pakialam. Pinapabalik pa siya para ipaalam kay Ginoong Shen na maaaring itigil na ang transaksyon. Nang marinig ito, biglang nag-alala si Shen Bingtong. Agad akong pinutol at hinawakan ng mahigpit ang baso ng alak at ininom ito ng isang higop. Napatingin ang mga tao sa paligid at sabay-sabay na sumigaw, binibini. Sayang, huli na ang lahat. Nainom na niya ang baso ng alak. Nakikita ko iyon. Bihira siyang uminom ng alak. Kaya nang ininom niya iyon, parang nasusunog ang kanyang lalamunan. Pero kahit ganoon, pinipilit pa rin niyang tiisin ang sakit at tumingin sa akin. Sabihin mo ang tungkol sa baso na ito. Isipin mo na ito ay aking paghingi ng tawad. Seryoso ang kanyang saloobin. Hanggang sa sandaling ito, tiningnan ko siya ng mabuti. Dahil sa isang batang halos hindi umiinom ng alak. Talagang mahirap para sa kanya na gawin ito. Pagkatapos ay nagmadali siyang magpaliwanag. Sabi niya ang kanyang lolo ay naglingkod sa militar buong buhay niya. Hindi kailanman nakilahok sa kompetisyon sa negosyo. Ang negosyo ng pamilya ay palaging pinangangasiwaan ng kanyang tiyuhin. Mahigpit din niyang sinabi na ipapaalam niya ito sa kanyang tiyuhin. Kaya umaasa siyang muling pag-isipan ko ang transaksyon sa pamilya ni Shen. Nang makita niyang hindi pa rin ako agad pumayag, bigla niyang kinuha ulit ang bote ng alak. Naglagay ako ng isang baso para sa sarili ko. Sinabi pa na magpapaulit pa ng 3 baso. Ngunit nang ang baso ay nasa labi na, hinawakan ko ang kanyang braso. Pagkatapos ay bahagyang umiling. Hindi ko siya pinayagang magpatuloy. Tumingin ako sa kanya at sinabi ng mahinahon na huwag nang uminom kung ayaw. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Pinagbigyan ko na ito dahil sa kanilang sinseridad. Ngunit ginamit ko rin ang pagkakataon para magbigay babala.
Huwag na silang magpakitang gila sa susunod. Lalo na kapag hindi nila kaya, agad na gumagamit ng baril. Nakakatawa talaga. Diretso pa akong nagsabi sa kanila. Hindi lahat ng bagay ay nalulutas ng baril. Kung huli pa ang tawag nila isang hakbang lang. Ngayon ay oras na para kunin ang mga bangkay. Matapos sabihin ito, ako ay diretso ng tumayo at maghahanda ng umalis. At si Shen Bingtong ay agad ding nagsabi na magpapadala sila ng sasakyan para sunduin ako. Hindi ko tinanggap. Sagot ko lang sa kanya ay hindi na kailangan. Pagkatapos ay walang pag-iling na umalis sa Juxiao Pavilion. Pagkatapos kong umalis, maingat na tinanong ni Wei Han kung sino ako. At malinaw na nagulat din ang iba na naglakas loob akong painumin ang anak na babae ng may-ari. Ngunit hindi pa rin tumatanggap si Zuxeong. Nagsasalita siya ng pabulong na sobra akong nagpapanggap. At sinabing kahit may 4 na baril ako, ay naglakas loob pa rin siyang sabihin na ipapadala nila ang mga bangkay sa akin. Pero nang marinig ni Shen Bingdan, agad siyang sumigaw ng galit. Patahimikin mo siya. At tanungin sila kung akala nila nagbibiro lang ako kanina. Pagkatapos ay sinabi niya, alam niyo ba ang tungkol sa isang master na antas ng eksperto? Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni na Wei Han at ng iba pa. Pagkatapos ay iniutos niya kay Wei Han na ayusin si Zuxeong. At inutusan na sa pinakadelatang bukas. Kailangang magbigay siya ng resulta ng aksyon. Nang ako ay nag-iisa nang lumabas sa Great Emperor Hotel. 8 na ng gabi. At ang gabi sa lungsod ng Nanjing ay tuluyan ng sumiklab. Tinitingnan ko ang mga ilaw ng lungsod na nagliliwanag. Habang hinahayaan ng hangin ang aking buhok na magulo. Sa kalooban ko may kaunting kapayapaan. Dahil may distansya pa ako mula sa lawa ng Suanmu. Kaya hindi ko balak sumakay ng sasakyan. Gusto ko lang maglakad ng dahan-dahan pabalik para tingnan ang mga tanawin sa daan. Noong nakaraan kong buhay, palaging binabaliwala ang mga maliliit na tanawin na ito. At sa panahong ito, ay ayaw ko nang ulitin pa ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pero sa pagkakataong ito, bigla kong narinig ang isang tahimik na bulong mula sa likuran. Kaya tumingin ako sa direksyon ng tunog. Hindi ko inaasahan na siya pala si Linwan ang darating. At ang hangin ng gabi ay nagpapalipad ng kanyang mahabang buhok, na nagpapaganda sa kanya. Nang makita ko siya, nagsimula akong magulat. Pagkatapos ay tinanong ko siya, bakit hindi ka pa umuuwi? Matagal siyang nakatungo, nag-aalinlangan. Sa huli, mahina niyang tinanong kung may problema ako. Sabi niya, nag-aalala siya na baka talaga akong mapahama. Ipinaliwanag pa niya na. Sa huli, ginawa ko ito para sa kanya. Kaya kung may mangyari sa akin, hindi rin siya makakapag-ulat sa tatay niya. Sa huli, sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpasalamat sa akin. At ako ay tahimik na sinabi sa kanya, walang anuman. Ito ay pangako ko kay Tiyolin. Dagdag ko ng payak. Nangako ako kay Tiyolin. Napoprotektahan ka. Walang pagbabago sa tono ng boses ko. Malinaw. Ang aking malamig na pagtanggap ay nakapagpabahala sa kanya. Sa huli, kahit sino pa siya, pagkatapos magpasalamat ng seryoso, ay ayaw niyang makatanggap ng ganitong malamig na tugon. Lalo pat siya ang prom queen ng Purple Lotus High School. Kung ibang lalaki ang nakatanggap nito, siguro matagal nang masaya sa isang salamat lang. Pero hindi ako nagsalita pa. Tumalikod lang at nagpatuloy sa paglakad. Kasabay nito, nag-iwan siya sa kanya ng isang salita. Umalis na tayo. Susundan kita pa uwi. Tinitigan niya ang likod ko. Kitang-kita na galit siya. Siguro iniisip niya rin kung bakit ako nakakaya magpakaangas. Di nagtagal. Nahabol pa rin siya. At pinayuhan akong bumalik ng malayo. Mas mabuting sumakay na lang ng taxi. Mas makakatipid ng oras. Ngunit hindi man lang ako lumingon. Sabi ko lang na maglalakad na ako pabalik. Parang sinasabi ko lang ang isang bagay na karaniwan. Nang hindi pa siya nakaka-react, dagdag ko pa, wala akong dalang pera. Bigla siyang muntik ng mabaliw. Siguro iisa na lang ang nasa isip niya. Bakit ang taong walang pera ay kaya pang magsalita ng buong kumpiyansa? Kinabukasan pagkatapos ng klase, hindi ako nagpunta para mag-ensayo. Sa halip, pumunta muna ako sa pamilihan ng antigong gamit. Naghahanap ako ng isang bagay na pwedeng pumalit sa gamot na palayo. Hindi nagtagal, nakakita ako ng maliit na kopya ng sinaunang tanso na palayo. Mga kasing laki ng takure. At malinaw na sinabi ng nagbebenta na ito ay isang artipisyal na antigong gawa. Dahil dito, napakamura ng presyo ng tanso na palayok na ito. Mga 200 piso lang. Kaya agad ko itong binili. Medyo nasisiyahan ako sa tanso kong palayok na ito. Dahil hindi naman ako nangangailangan ng antigong gamit. Mas matibay at matatag pa nga ang mga bagay na gawa sa bagong teknolohiya. At maganda ang disenyo nito na simple at classic. Sakto itong gamitin pansamantala bilang palayok para sa gamot. Kaya pagkatapos bumili, diretso na akong umuwi. Pag-uwi ko, agad akong nagsimulang gumawa ng mababang antas na guyuandan. Dahil sapat na ito. Para sa akin ngayon. Alam ko ng malinaw na ang pag-aalay sa pagsasanay ay hindi lang puro pagtitiis.
Kailangan ding magaling sa paggawa ng gamot, kagamitan, kayamanan at mga teknik. Lahat ay kailangang matutunan ng mabuti. Sapagkat sa mahabang landas ng pagsasanay, ang pagkakaroon ng sapat na kakayahan lamang ang mahalaga para tunay na makaligtas sa walang katapusang panganib at pagsubok. Sa nakaraang buhay ko bilang isang malakas na tao sa yugto ng pagtawid ng tribo, natural na pamilyar ako sa mga kasanayang ito. Kahit na muling ipinanganak ngayon, ang mga alaala ko ay nananatiling malinaw. Basta't sapat ang aking espiritu. At kaunting pagsasanay pa. Yung mga dating pamamaraan. Makalipas ang panahon, unti-unti itong makakabawi. Ngunit dahil sa aking kasalukuyang antas, kaunti lang ang mga paraan na maaari kong gamitin. Kahit ang paggawa ng gamot, nagsisimula pa rin ako sa pinakamababang antas ng mga eliksir. Pero kahit ganun, para sa mga tagapag-ensayo ng immortalidad, ang pinakamababang antas ng eliksir ay itinuturing ng pamilyang Shen bilang halos katulad pa rin ng isang mahiwagang gamot. Kaya una kong sinuri ng mabuti ang mga halamang gamot na ipinadala ng pamilya Shen. Agad kong napansin na doble ang dami ng ibinigay nila kumpara sa hinihiling ko. Tinitingnan ko ang mga halamang gamot at may ideya ako sa isip. Mahal ang mga ito sa mundo at hindi madaling tipunin lahat ng ito. Pagkatapos ay kumuha uli ako mula sa isang kahong-kahoy na may gintong inlay ng isang 5 liham na ginseng. Makikita mong matatag ang mga ugat nito. Napakaganda ng itsura. Habang tinitingnan ko, hinuhusgahan ko. Sa dami ng materyales na ito, hindi lang sapat para gumawa ng 6 na pil ng pagkakaisa. Kahit na may matitira pa nga, dahil sa kasaganaan ng mga gamot. Nagpa siya akong maghanda ng ilang gamot para sa sugat. Para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. At masasabi kong hindi ito nasayang. Sa normal na sitwasyon, mas mabuting gumamit ng apoy mula sa pinagmulan ng Yuanying sa paglikha ng gamot. Ngunit sa kasalukuyan, malayo pa ako sa Yuanying stage. Halatang hindi pa ako handa. Akala ko lang na ganito ang martial arts sa mundo. Ngunit nang sinabi ni Ginoong Shen ang Tongshan Realm, napilitang muling tingnan ang mundong ito na manipis ang espiritu. Napakalaki ng pagkakaiba. Higit pa sa inaasahan. Una kong narinig si Ginoong Shen na dahan-dahang tumango. Tumingin siya sa akin at sinabi, ganun ba? Kaya pala napakabata ni Ginoong Chu. Ganap na malalim ang lakas niya, kaya mas lalo kong pinapahalagahan ang Earth Martial Arts. Pagkatapos ay tumingin ako kay Lolo Shen. Diretsong tanong ko, Lolo Shen, pwede mo ba akong ipaliwanag tungkol sa kasalukuyang pangunahing antas ng martial arts? Dahil nga nandito ako sa Earth. Kailangan ko munang maintindihan ang sistema ng pag-ehersisyo dito. Nang marinig ito, hindi na tumanggi si Lolo Shen. Sa halip, kalmado niyang sinabi na magalang si Ginoong Chu. Siyempre, pwede. Hindi naman talaga ito isang lihim kaya sinimulan niyang ipaliwanag ng detalyado sa akin. Sunod, mula sa pagpapakilala ni Ginoong Shen. Sa wakas ay medyo naunawaan ko ang mga antas ng sinaunang martial arts sa mundo. At kahit na medyo magaspang ang sistemang ito, mayroon pa rin itong kumpletong pagkakaugnay-ugnay. Ayon kay Ginoong Shen, kung hahatiin ang mga sinaunang mandirigma ayon sa malalaking antas, una ay ang pagsasanay ng panlabas na lakas. Pangalawa ay ang pagsasanay ng panloob na lakas. At panghuli ay ang pagsasanib ng panloob at panlabas sa 3 antas na ito. Hindi lang iyon. Sa 3 malalaking antas na ito, may 4 pang maliliit na antas, panimulang yugto, maliit na tagumpay, malaking tagumpay at ruro. Kaya sa kabuuan, malinaw ang pagkakahati-hati ng mga antas. Ngunit ang ikinagulat ko ay, matapos ang tuktok ng suantong, hindi pa rin ito ang katapusan. Dahil pagkatapos nyon, ay maaabot ang isa pang larangan. At ang kalagayang iyon ay tinatawag na kalagayan ng langit. At sa kapatuloy na sinabi ni Lao Shen sa akin, kung makakapasok sa larangang iyon, ay tatawagin silang mga manggagamot na may antas na Grandmaster. Malinaw na hindi na ito kayang abutin ng karaniwang mandirigma. Pagkatapos nitong sabihin, si Lao Shen ay napailing at natawa sa sarili. At may bahagyang pag-asa, sinabi niya nang hindi alintana ang pagtawa ni Eng Chu. Ako ay nagsasanay ng martial arts ng higit sa 60 taon. At hanggang ngayon, narating ko pa lang ang bahagyang tagumpay sa inner power. Kasunod niyan, siya ay bumuntong hininga. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang paningin at sinabi niya na kung may pagkakataon, sisikapin niyang maabot ang mas mataas pang antas. Mas pipiliin kong ipagpalit ang 10 taon ng buhay. Para sa isang pagkakataong masilip ang lihim ng langit. Nang marinig ko ito, nadagdagan ang aking paggalang sa kanya. Kaya bahagyang tumango ako at sinabi, hindi pa patay ang matinding hangarin ni Ginoong Shen. Nakakahanga at hindi ito pawang mga papuri lamang. Ngunit si Shen Qianfeng ay umiling ng walang magawa. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng mapait, napupuri mo ako ng labis, Ginoong Chu. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako kasing galing mo, isang pambihirang henyo, puno ng damdamin sa mga salita mo. Pagkatapos ay nagdagdag siya na kahit makuha ang ganitong pagkakataon, pinakamataas ay mararating lang ang antas ng Tianji. Nang marinig ko iyon, napansin ko agad na may ibang kahulugan pa ang kanyang mga salita.
Kaya agad akong nagtanong, Ginoong Shen. Ang ibig mong sabihin ay, lampas sa antas ng Tianji. May mas mataas na antas. Dahil nandito na tayo sa usapan. Siyempre, hindi ko palalagpasin ang ganitong impormasyon. Kakatapos ko lang kumain kasama si Xiaxuy. Ngunit siya ay nakangiting tinitingnan ako. At tinanong pa ako kung ano ang kakaiba sa akin, at sinabi niyang mas mature ako kaysa sa mga kaedad ko. At palagi akong may cool na hitsura. Pagkatapos, tumingin ako sa magandang mukha ni Xiaxuy. Ngunit isang bahagyang ngiti lang siya, pero agad niyang itinuro ako at sabi, tingnan mo, tingnan mo. Naman. Huwag kang maging ganito ka-cool lagi sa harap ni Teacher Xia, okay? Pagkatapos marinig iyon, sa totoo lang, pakiramdam ko ay walang magawa. Sa isang banda, tinitingnan niya ako bilang kapantay niya. Pero sa kabilang banda, palagi niyang tinatawag na batang maliit. Kung susundin ang edad, hindi talaga masama na tawagin kitang batang maliit. Kaya ayaw ko nang ipagpatuloy ang usapang ito. Napilitan akong magsalita at tawagin siyang Teacher Xia, pero agad niya akong pinutol. At nakangiti pa sabi, huwag mo akong tawaging teacher kapag nasa labas. Tawagin mo na lang akong ate. Nang marinig ko siyang magsabi niyan, kailangan kong huminga ng malalim sa sarili ko dahil hindi ko kailanman masasabi ang salitang ate. Kaya sa huli, diretsong tinawag ko na lang siyang Xiaxuy. At pagkatapos, tinitigan ko siya. Direktang tinanong si Xiaxu kung madalas ba siyang nakakatanggap ng mga liham ng pag-ibig kamakailan. Nang marinig niya ito, agad siyang nagpakita ng mukha na parang sanay na. Unang umangat siya ng mga balikat. Pagkatapos ay sinabi ng walang pakialam, syempre naman. Ganoon ako kaganda. Normal lang na may mga estudyanteng nahuhulog ang loob. Pero pwede mo silang payuhan na ituon ang isip sa pag-aaral. Ngunit nang uminom ako ng isang lagok ng tsaan ng barley, hindi ko sinunod ang sinabi niya, sa halip pinaalalahanan ko siya na iyon ay usapin ng iba. Hindi ko pakialam. Pero ang wisteria ay hindi pangkaraniwang paaralan. Mag-ingat ka. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tono ng boses. Gusto ko sanang ipaalala sa kanya na mag-ingat lalo sa pamilya Chen pero siya ay ngumiti. At nauna pang sinabi, alam ko naman na nagmamalasakit ka pa rin sa guro. Medyo masyado siyang makialam sa mga bata. Nang marinig kong pinutol niya ang usapan, hindi na ako nagpatuloy dahil malinaw sa puso ko. Kahit sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pamilya Chen ngayon. Sa kalagayan niya, wala siyang kakayahang lumaban. Nang maisip ko ito, kailangan kong ibang paraan ang gamitin para sabihin sa kanya na kapag may problema siya, tumawag siya sa akin. Poprotektahan kita at ang salitang ito ay nagpagulat sa kanya. Matagal siyang nag-isip ng ilang segundo. Bago siya nagtanong sa akin na may pagkalito, Chumo, hindi ka naman at saka bata ka pa. Masyado pang maaga para isipin ang mga ganito at malinaw na nagkamali siya. Ngunit hindi ko na ito masyadong ipinaliwanag. Ngumiti na lamang ako ng bahagya. Pagkatapos, sabihin mo kay Teacher Xia na alalahanin niya ang sinabi ko ngayon, may ilang bagay lang. Ngayon, kahit ano pang sabihin ko, wala na ring silbi. Pagkatapos kumain, 8:00 na ng gabi kaya. Nagpa siya kaming maglakad-lakad lang ni Xiaxuy sa paligid. Pagkatapos ay umuwi na kami sa kani-kanilang bahay. Nakita ko si Xiaxuy ngayong gabi na nakasuot ng asul na sleeveless na damit. At may suot siyang itim na maliit na jacket sa ibabaw, kumpara sa nakikita ko sa paaralan. Ngayon, kitang-kita na mas maganda siya. At mas nakakaakit ng pansin. Tunay nga na sa paglalakbay niya. Maraming tingin ang nahuhuli sa kanya. Nang makita niya iyon, umiti siya ng malambing sa akin. At sinadyang tanungin kung kumusta. Nakasama ang guro. Kung nakakahiya ba o hindi. At nang marinig ko ang linyang iyon, tanging isang walang emosyon na sagot lang ang ibinigay ko sa kanya. Parang karaniwan lang pagkatapos ay bahagyang tumawa siya ng mahina. Malinaw na sanay na siya sa ganitong ugali ko. Pero nang papasok na kami sa isang restaurant, biglang may pagbabago. Biglang lumabas ang ilang lasing na mga goons na naglalakad ng pailing-iling. At bawat isa ay may makukulay na buhok. At puno ng mga tatoo sa katawan. Nang tumaas ang ulo ng isa nang makita si Xiaxuy, biglang nagwisto. At sumigaw pa, hoy, tingnan mo na. Sumunod ang ilang tao sa tabi niya at nagsimula ring mag-ingay. Lalong naging masama ang mga salita nila. Naririnig ko na may nagsasabi na magaling daw itong babae. May isa pang direktang sumigaw kay Xiaxuy, maganda. Mag-isa lang ako. Gusto mo bang samahan si kuya maglaro? Para lang akong hangin sa kanila. Nang makita ang mga taong ito, halatang kinakabahan si Xiaxuy, otomatiko niyang yakap ng mahigpit ang jacket niya. At nakayuko, hinawakan niya ako at sabi, mabilis na tayo umalis. Halatang ayaw makipag-ugnayan sa mga taong ito. Pero kahit dito pa rin naman ito sa commercial area. Marami ring mga naglalakad sa daan. Pero yung kulay dilaw na buhok na yon, biglang tumayo at humarang sa amin. At nakangiti pa, ayaw kaming payagang umalis. Tapos, nakapaling ang ulo niya at sabi, huwag kayong umalis. Wala kaming masamang balak. Gusto lang namin kayong anyayahan sa bar para uminom. Pero sa tono niya, parang sinasabi niyang walang respeto sa akin, puno ng hamon. Nang marinig ni Xiaxuy ito,
Agad akong sumagot ng malamig na mukha, hindi ko kilala si teacher. Kaya ayaw ko rin siyang bigyan ng mukha. Mabilis kang umalis, pero lalo pang naging mayabang ang kalaban. Pagkatapos marinig ng blonding buhok, agad siyang sumagot, umalis ka. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng umalis, at si Xiaxue ay tumingin sa paligid ng tao. Hindi niya maiwasang magtanong ng naguguluhan at galit, anong gusto niyong gawin sa napakaraming tao? Ano ang gusto niyong gawin? Ngunit ang kalaban ay lalong naging bastos sa kanilang sinasabi. Pati sa harap ng lahat, sigaw mo pa na huwag kang magpanggap na inosente. Naglaro lang tayo. Sasabihin ng mga kuya ko na siguradong mapapasaya ka, pakinggan mo yan. Lumamig na ang tingin ko. Napilitan si Xiaxue, nagalit at natakot. Nanginginig ang boses, sinabi niya, kayo. Nangahas kayo, umiti si Huang Mao na may ngiting baluktot. At lumingon, nagsimula siyang magpanggap sa kanyang mga kasama ng ibang palabas. Nagtanong siya ng mariin sa mga kuya ko. Ayaw ni Inying na umuwi kasama ko. Anong gagawin? Nagkatinginan muna si Xiaxue. Dahil hindi niya talaga tinatawag na Inying. Malinaw na hindi siya agad nakareact. At agad na naintindihan ng mga gangster sa likod. Tumalikod sila at sumigaw sa mga nakapaligid na tao. Anong tinitingnan niyo? Ito ay usapin ng aking kuya. Lumayas ka. Kahinaan nilang pilit na isara ang bibig ng iba. Pagkatapos ay tinuturo nila si Xiaxue at sinisiraan si Inying. Ang pangit mong tao. Sobrang lakas mong mangahas na magpakita ng maliit na puti sa labas. At patuloy pang sinisiraan. Sino itong lalaking ito? Hahayaang mong guluhin ang aking kuya. Hanggang sa oras na ito, nakita ko lang. Na mas lalo pang nagpanik si Xiaxue dahil sa wakas ay naintindihan niya. Na ang grupong ito ay sadyang nagtatakip. Na gustong gawing issue ng pamilya ang sapilitang pagkuha. Maliwanag na hindi siya si Inying. At hindi rin siya pag-aari ng sinuman pero marami ang kalaban. At nagkakaisa sila sa kanilang sinasabi. Ang sinasabing tatlong tao ay nagiging tigre. Hindi talaga malaman ng mga tao kung totoo o hindi. Hindi rin niya kayang ipaliwanag ng mag-isa. Tunay nga na nang makita siyang naguguluhan. Lalo pang nagmalaki ang dilaw ang buhok at ngumisi ng malamig, sabi ko sayo. Hindi ka makakatakas ngayon. Uuwi ka sa akin pagkatapos niyang sabihin iyon. Biglang sumugod sa kanya ang ilang tao. Hindi inasahan ni Xiaxue ang sandaling iyon. Ang mga tulisan na ito ay nangahas talagang manakit sa kalye, harap-harapan sa kanya. Halos wala siyang pagkakataong makipaglaban. Pati ang kanyang mukha ay namutla. Kahit na nanginginig siya sa takot. Agad pa rin siyang sumigaw sa akin, Chumo. Umalis ka na. Tumawag ng pulis. Nararamdaman kong nanginginig ang kanyang katawan. Pero ang nauna niyang inisip ay ang aking kaligtasan. Kaya't inangat ko ang kamay ko at hinawakan ang kanyang balikat. Diretsyong nagtaas ng ulo at nagsabing hindi niya kailangang makinig. Kitang-kita ang pagkabigla niya. At pagkatapos ay sinabi ko lang sa kanya ang apat na salita, nakatayo sa likod ko. Gusto pa sanang magsalita ni Xiaxue. Pero nang makita kong hindi siya kumilos, ako na ang umatras ng isang hakbang. Diretsong humarang sa harap niya ang susunod. Dapat akong ang bahala sa bagay na ito. Nang makita ng mga tulisan sa kabilang panig na lumabas ako, bigla silang nagtawanan. At sumigaw pa sa akin, bata. Kumpleto na ba ang balahibo mo? Nangahas silang magyabang dito pero ako'y tahimik lang na tumingin sa kanila. Pagkatapos ay tinutukan ko sila. Diretsong sinabi, bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Para umalis. Ngunit si Kuya Tiger ay hindi natakot nang marinig ito. Sa halip ay tumawa ng malakas. Sadyang lumapit sa harapan ko. Idinampi niya ang mukha niya sa akin. At mayabang na sinabi, bata. Borrow 10 of your courage. Come on. Ang mukha ng kuya ay nasa harapan mo. Maglakas loob ka bang kumilos? Nangyari ang aksidente. Hindi pa niya natapos magsalita. Bigla siyang napalingon sa gilid, may taong kumilos talaga. Pero hindi ako ang umatake. Kundi isang tao na dumating mula sa likod niya. Malakas ang tama niya. Napatumba si Hu sa lakas ng tama, napalundag siya ng ilang hakbang. Sa huli, umupo siya sa lupa, naghihintay na mawala ang pagkahilo niya. Agad siyang sumigaw ng putang ina. Sino? Ngunit nang itaas niya ang kanyang mata at makita ang nag-iisang ulo. Nagbago ang kanyang mukha dahil ang dumating ay walang iba kundi si Zhou ang namumuno ng dadihaw. At hindi siya kayang labanan. Si Tiger ay biglang nabulol. Agad siyang sumigaw ng Sixayongji, bakit ka nandito? Si Zhou walang sinayang na salita. Isang sipa na naman. Diretso siyang pinagsisipa ng mas malala. Agad na sumigaw si Zhou, buksan mo ang mga mata mo. Ginoong Chu, kaya mo rin bang makialam? Gusto mo bang mamatay pagkarinig sa salitang ito? Biglang nagbago ang sitwasyon. Si Ku ang nakatakip sa mukha. At agad na nagmamakaawa kay Xayong. Pasensya na ako. Talagang hindi ko alam, pero si Zhou ay malamig na nag-utos na tumayo at yumuko. Humingi ng paumanhin kay Ginoo Chu at sa kanyang asawa. Nang sabihin niya iyon, yung 6 na lasinggero na kanina ay sobrang arogante. Agad na lahat ay yumuko sa harap namin ni Xiaxue. Patuloy pa rin siyang sumisigaw, Ginoo Chu. Hindi namin nakikita ang iyong kapangyarihan.
Patawarin niyo po kami. At sa eksenang ito, ang pinaka nababahala ay yung mga lasing na lalaki sa harap ni Summer na sobra nang nakakatakot. Ngunit ngayon, biglang may isang tao na lumitaw. Mas lalo pang nakakalito ang sitwasyon para kay Summer. At ang mas mahalaga pa ay, ang mga taong ito na mukhang napakabagsik, ay bigla na lang nagpapakita ng paggalang sa akin, minsan tinitingnan ako. Minsan naman ang taong nakaluhod. Halatang hindi nila maintindihan. Siguro hindi nila maisip na ang pangalang Ginoong Chu ay konektado sa akin sa paaralan kaya hindi nila namamalayan na unti-unti silang lumalapit sa akin. Samantalang ako ay malamig na nakatingin sa taong nakaluhod sa lupa. Tapos lumingon siya kay Xiaxu at sinabi, Xiaxu, sabi mo na, ibinigay ko na ang karapatan sa kanya. Diretso kong ipinasa sa kanya. Kumikindat siya pagkatapos. Halatang medyo hindi pa makarecover. Mabagal lang niyang sinabi, yun nga. Sige na lang. Bumalik na tayo agad sa bahay, sa huli siya pa rin ang may puso. Ayaw palakihin ang usapan. Nang marinig ito ni Tiger at ang iba, parang nakakita sila ng pag-asa. Agad silang nagpasalamat at nagpatira pa. Sinabing salamat sa iyo, ate, sa pagpapatawad. Salamat sa iyo, ate, sa pagpapatawad. Hindi na kami muling mangahas. Ngunit pagkatapos kong mag-isip ng kaunti, hindi ko naman ito basta-basta pinabayaan. Alam kong masyadong mabait si Xiaxu. Kaya't malamig na sinabi niya, sige na. Sige na. Ngunit hindi ko sinabing sige na. Nang marinig niya akong nagsabi nito, biglang tumaas ang puso ni Tiger Brother. Kailangan niyang mag-ingat habang nakatingin sa akin, at tinanong ko siya, kanina, sinabi mong siya ay iyong babae. Tinanong ko lang siya, kanina, sinabi mong siya ay iyong babae. Si Tiger Brother ay unang sumilip sa akin. Tumingin muli si Zuxayong. Agad siyang kumagat sa kanyang dila, at malakas na sinampal ang sarili. At nagmamadaling umamin na dapat akong mamatay sa bibig ko. Sinampal ko ang sarili ko. Nakita na ang leader ay nagsimula ng sampalin ang sarili. Saan pa mang mga kapwa niya ay magkakaroon ng lakas ng loob na huminto. Kaya't lahat sila ay sumunod at sabay-sabay na sinampal ang kanilang mga sarili. Paligid ay puro tunog ng palakpak. Pagkatapos ay pumasok kami sa pribadong kwarto ng bar. Uminom ako ng isang lagok ng alak. At saka ko tuluyang tiningnan si Zuxyong at tinanong, ano ang kailangan mo sa akin hanggang sa puntong ito? Saka lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Umiti muna si Zuxayong ng paumanhin. At mahina niyang sinabi, Ginoong Chu. Pasensya na talaga sa nangyari noong nakaraan. Dahil dito, ibinaba ako ni Han ng 3 antas. Ngayon ako na ang responsable sa mga bar na ito. Nang matapos siyang makinig, hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang akong uminom pero si Zuxyong ay pilit pa ring nagpapaliwanag. Sabi niya, hindi niya matapang nasisihin si Han. Gusto lang niyang gawin ng maayos ang trabaho. Pagkalipas ng ilang taon, babalik siya sa dating posisyon. Kahit na si Xiaxu sa tabi ay parang nalilito sa naririnig. Ngunit tila naintindihan niya na parang dahil sa akin. Ang mga pagsisikap ni Zuxyong nitong mga taon ay nasayang na. Ito ang lalong ikinagulat niya. Pagkatapos ay sa wakas sinabi ni Zuxyong ang paksa. Tumingin siya sa akin at nagsabi, Ginoong Chu. Ngayon ay may kaunting problema ako rito. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo, ngunit direkta kong tinanggihan ng malamig. Nang ibaba ko ang baso ng alak, sagot ko lang sa kanya ang usapan ninyo. Wala akong interes at dito lang napagtanto ni Xiaxu na ang ganitong malamig kong saloobin ay hindi lang para sa kanya. Pero hindi pa rin sumuko si Zuxayong. At dali-daling ipinaliwanag na bumaba na ang ranggo ko. Pinakamataas ay makakapag-utos lang ako sa 3 star na eksperto ng 7-star society. Pero ang hinahanap ay mga may internal energy. Hindi sapat ang laban. Nang marinig ko ang salitang mga eksperto sa inner energy, yung baso ng alak na nakabukas sa labi ko, ay biglang huminto ng bahagya, malinaw na. Naging interesado ako sa usaping ito. Nang makita ang pagbabago sa aking ekspresyon, agad na nagsalita si Zuxayong, mayroon pa akong isang kaibigan. Siya ay isang master ng 7-star society, kung siya ay pumayag na makialam. Kailangan mo lang manood lang dyan. Kaya tumaas ang tingin ko at tinanong siya, sino ang mga 5-star experts nyo? Agad niyang sagot, mga eksperto sa inner strength. Basta lumabas lang siya. Wala nang laban ang kalaban. Pero mahirap silang kunin. Nang matapos akong makinig, bahagyang nag-alinlangan ako. Hindi ko alintana ang pera, pero may pag-aalinlangan talaga ako. Ngunit ang laban ng mga eksperto sa panloob na lakas ay may ilang mahahalagang aral para sa akin ngayon. Nang makita ni Zuxyong na ako'y naging bukas, agad siyang kumilos. Dinala niya ang isang itim na maleta at nang buksan ito ng kanyang tauhan, ay maayos na puno ng salapi ang loob. Tumingin siya sa akin at sinabi, ito ay 1,000,000 salapi. Basta't pumayag ka lamang. Kahit kailangan mo bang makialam, ang perang ito ay sa iyo kung talagang makikialam ka. Bibigyan pa kita ng 9,000,000. Bagamat wala akong gaanong pakialam sa pera. Ngunit sa huli, tinanggap ko pa rin ang kahon ng password dahil mas gusto kong makita ng aking sariling mga mata kung paano talaga naglalaban ang mga tinaguriang masters ng internal energy.
Kaya tumayo ako at sinabi ko lang. Isang bagay. Alam ko na, agad kong binuhat ang maleta. Tumingin ako kay Xiaxuy at sinabi, Guruxia. Medyo late na. Uwi na tayo. Pero pag uwi namin, ang totoong hindi makatulog ay si Xiaxuy. Dahil sobrang laki ng naging epekto sa kanya ngayon. Puno ang isip niya ng mga tanong. Pero sadyang hindi niya mahanap ang pagkakataon na itanong sa akin. Pagkatapos kong maligo, diretso na akong pumasok sa kwarto para magpahinga. Hindi niya man lang nabigyan ng pagkakataon na magsalita, kaya't pinipigilan na lang niya lahat ng pagkalito sa puso niya. Sa huli, galit na galit siya at nakagat ang ngipin. Halos sumabog na ang emosyon niya. Lalong tumitindi ang galit niya habang iniisip. Di maiwasang magmura sa loob niya si Chumo. Ang sama niya. Parang pinipigilan akong mamatay pero kahit ganun. Wala pa rin siyang nakuha na sagot. Kinabukasan ng umaga. Umalis akong parang dati para mag-ensayo, pero ngayon hindi na ako pumunta sa tabi ng lawa ng Xuanmu. Kundi pumunta ako sa villa ng bundok ng Leon. Handang magtagumpay doon sa aking antas. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ensayo nitong mga nakaraang araw. At dahil halos ako lang ang gumagamit ng espiritu ng lawa ng Xuanmu. Noong mga ilang araw na ang nakalipas. Sapat na ang naipon kong espiritual na enerhiya para magpatuloy sa pag-unlad. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng aking pagsasanay sa nakaraang buhay, naging hindi matatag ang aking pundasyon. At dahil dito, nabigo akong malampasan ang pagsubok, kaya't sa buhay na ito, mas maingat ako. Mas mabuti ng mabagal. Basta't matibay ang aking pundasyon. Alam ko ito sa aking puso. Ang pagsasanay sa dual cultivation sa buhay na ito ay talagang para sa pagpapatibay ng pundasyon kaya hindi. Kapag ang katawan ay hindi na makapag-ipon ng espiritual na lakas, hindi ako basta-basta susugod. Hanggang sa araw na ito. Sa wakas ay nakumpirma ko na pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, ang aking katawan ay hindi na makakakuha ng espiritual na lakas. Panahon na para lumampas sa antas ng pagsisimula, kaya't sinimulan kong opisyal na sumubok. Para sa mga karaniwang baguhan, kailangan maging maingat sa bawat paglipat ng antas, pero para sa akin, ang paglipat sa maliit na yugto ng Xuanzu ay talagang hindi masyadong mahirap. Pagkalipas lamang ng isang oras, nagawa ko ng maayos ang paglipat. Mula sa pagpasok sa Xuanzu, opisyal na akong pumasok sa maliit na tagumpay ng Xuanzu at ang prosesong ito ay tila kakaiba kahit para sa akin. Matapos ang tagumpay, yumuko ako at tiningnan ang dumi sa aking katawan. Na naaalala ko ang nakaraang buhay, ginugol ko ng 3 araw. Ngayon ay 1 oras lang. Makikita ang malaking agwat sa pundasyon. Kaya habang tumatayo ako, sa loob ng aking puso, naisip ko na ngayon ay natural na lang. Sundin ang daloy. Kaya naman naging ganito kadali pagkatapos ay naligo na ako. Nang matapos ang klase, ang sasakyan na inihanda ni Zuxiong ay maaga nang nakaparada sa pintuan ng paaralan at nang makita ako ni Xiaxuy, agad siyang nagmadaling humabol sa akin. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Nang harangin niya ako, diretso niyang tinanong si Chumo, talaga bang pupunta ka at tumango lang ako? Tahimik niyang sinagot, Jackson, pumunta ka at tingnan. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan ang kanyang saloobin. Ngunit hindi pa rin siya kampante. Mabilis siyang nagtanong muli, hindi ba pwedeng huwag na lang pumunta? Tinitingnan ko siya na parang kinakabahan. Bagamat medyo nakakatawa, may bahagyang init sa puso ko. Kaya sinabi ko na lang sa kanya, kung hindi ka kampante, sama ka na lang sa akin. Nang marinig niya ito, bigla siyang lumaki ang mga mata. Parang hindi niya inaasahan na magmumungkahi ako ng ganito. Medyo nag-alinlangan siya at nagtanong, kasama kita, at sinabi ko sa kanya ng direkta. Sama ka lang sa akin. Walang mangyayari. Ang tono ay nananatiling kalmado at tiyak. Nakatayo si Xiaxuy sa kanyang pwesto at nag-alinlangan ng ilang sandali. Tila nag-iisip siya, ngunit sa huli ay tumango siya at pumayag. Sasama ako sa iyo. Malinaw na nais pa rin niyang bantayan ako ng personal para makapagpahinga. Mabilis. Agad na umalis ang itim na sasakyang pangnegosyo mula sa paaralan. Diretso itong tumungo sa distrito ng mga opisyal at sa loob ng sasakyan, unti-unti kong naintindihan. Sa pagkakataong ito, ang lugar ng laban ng 2 panig ay hindi isang formal na lugar.